Si A ay ipinanganak bilang isang walang kwentang appraiser at ang kawalan niya ng halaga ay nagdulot sa kanya ng isang buhay na puno ng paghihirap-hirap siyang maghanap buhay para sa sarili niya at palaging inaapi ng mga tao sa paligid niya ngayon dahil nasa bingit na siya ng kamatayan. Nagpasya siyang tapusin na ang lahat. Ilang oras bago nito si A ay nasa isang grupo kasama ang mage na si Jolan at ang swordsman na si Zoe. Sa kasalukuyan kalaban nila ang isang karaniwang daga na parang galing sa New York City. Nagawa ni ay nasugatan ang daga gamit ang kanyang sandata ngunit hindi ito sapat para mapatay ito kaya sumigaw siya kay Jolan na bilisan ang kanyang spell. Sa wakas natapos ni Jolan ang paghahanda at pinakawalan niya ang kanyang spell na agad na pumatay sa daga sa isang iglap pagkatapos ng kanilang laban. Sinimulan ni Zoe at Jolan na purihin ang isa't isa dahil sa mahusay nilang pagkakatahibait kapag kinausap nila ang appraiser na kasama nila. Pasiga na iniutos ni Zoe kay A na bisan ang trabaho niya ngunit ang bigat ng mga dala niyang gamit kasama na ang bigat ng mga insulto mula sa kanila ay labis na nagpapahirap sa kanya dahil dito natumba si A at bumagsak ng padapa sa lupa. Kita namang labis na inaapi si A pero wala siyang magawa kundi tumayo at sumunod ng maayos sa kanyang trabaho bilang isang low common appraiser sa mundong ito. Bawat tao ay binibigbigyan ng trabaho ng Goddess of Light at ng mga kasanayan mula sa Goddess of Darkness. Sa kanilang pagsilang sa pamamagitan ng paghasa ng mga kasanayang ito maaaring makamit ang iba't ibang abilidad at kapangyarihan. Gayon paaman ang mga trabaho ay ipinapasa ng henetiko kaya hindi ito maaaring baguhin. Ang mga trabaho ay hinahati sa apat na antas: rare, high common at low common. Tulad ng nakikita, ang low common ay itinuturing na bronze tier trash kaya karamihan ng mga may ganitong klase ay naiipit bilang mga magsasaka o mga ngalakal. Ang mga magulang ni A ay may maliit na tindahan ng appraisal para masuportahan ang pamilya ngunit parehong trahedyang namatay noong bata pa si A kaya naiwan siyang mag-isang ipagtanggol ang sarili. Dahil dito napilitan siyang maging walang puri na pack mule para sa dalawa at kahit galit siya sa pagtatrabaho para sa kanila wala siyang magawa. Ginamit niya ang kanyang appraisal skill sa dagang kanilang napatay at nalaman niyang isa lang itong F-rank rat kaya halos walang halaga ito ngunit ang ngipin ng daga ay D-rank kaya sapat na ito para kunin niya. Sinubukan niyang buksan ang bibig ng daga para alisin ang ngipin ngunit sobrang higpit nito kaya matatagalan pa siya. Naiinip na sina Zoe at Jolan dahil sa tagal niya kaya humiling siya ng kaunting tulong para mabuksan ang bibig ng daga ng mas mabilis, subalit na-insulto si Zoe na humiling pa siya ng tulong kaya binato siya nito ng bato at sinabi siyang walang kwenta. Galit na tumingin si Ain kay Zoe dahil sa ginawa nito ngunit sa kasamaang palad wala siyang lakas para ipaglaban ang kanyang galit. Dahil dito sinipa siya ni Zoe at napilitan siyang humingi ng tawad at magmakaawa para sa awa. Hindi na ginanahan si Zoe na bugbugin siya pa kaya bumalik na lang si A sa trabaho niyang tanggalin ang ngipin ng daga. Habang pinagtatawanan at iniinsulto siya ni Jolan at Zoe, tinatawag siyang maruming kolektor ng basura at labis nilang ikan-tuwa ang panlalait sa kanya dahil alam nilang wala siyang magagawa. Walang trabaho para sa isang tulad ni A kung gusto ng isang tao na malaman ng halaga ng isang bagay. Maaari silang pumunta sa guild at ipaayos. Binarinig niya ang lahat ng sinabi ng dalawa tungkol sa kanya at alam niyang totoo ang mga iyon. Ang kanyang appraisal skill ay halos walang kwenta kaya ang tanging trabaho niya ay maghanap ng pyesa para sa mga tulad ni Jo at Zoe. Nang may silid na ni A ang ngipin sa kanyang bag, pinaalala ni Zoe sa kanya na ang tanging dahilan kung bakit nila siya isinama sa grupo ay dahil ayaw nilang hawakan ang mga bagay na marurumi. Kaya sinabi ni Zoe na mas mabuting matutunan ni A ang kanyang lugar at umasta bilang isang maayos na trash boy. Masamang baraha ang ibinigay ng buhay kay A ngunit kailangan niyang gawin ang lahat para mabuhay sa mundong ito kahit pa ang kapalit ay ang magdusa sa kamay ng dalawang iyon. Habang nag-alaklad sila sa dungeon, napansin ni Zoe ang bangkay ng isang hellhound na nakahiga sa gitna ng daanan. Hindi man lang siya nagtanong kung bakit ito naroon. Inakala niyang napakaswerte nila dahil maaari nila itong lotan ng hindi na kailangang makipaglaban. Agad niyang inutusan si A na simulan ng pagel. Gayon paan may utak si A at inilahad niya ang isang magandang punto kung ang hellhound ay patay na bago pa sila makarating doon. Nangangahulugan na may isang malakas na bagay ang pumatay dito. Bukod pa rito, hindi naman dapat nagpa ang mga hellhound sa bahaging iyon ng dungeon kaya sigurado si A na may mali dito ngunit ayaw ni Zoe pakinggan ang mga lohikal na argumento mula sa isang talunan na tulad ni A kaya sinabihan niya itong tumahimik at simulan na ang trabaho. Habang ginagawa ni A ang maruming trabaho, nagsimula namang mag-usap sina Jolan at Zoe tungkol
Sa kanilang plano na magpakasaya pagbalik sa bayan at baka pilitin pa nila si A na manood ngunit napansin nila ang isa panggang kay ng hellhound sa corridor sinabihan nila si A na kunin din ito sa pagkakataong. Ito natigilan si A sa takot dahil ayon sa guild map na dala niya hindi dapat mayroong corridor doon may masamang kutob siya na may mangyayaring hindi maganda kung ipagpapatuloy nila gayon paan muling binaliwala ni Zoe ang lohikal na argumento ni A at nagpatuloy sa paglakad papunta sa corridor sinabi niya kay A na kung natatakot siya maaari na siyang umalis ng mag-isa ngunit hindi na siya babayar dahil sumusuway. Siya sa utos ng kanilang leader cornered na si A sa isang banda alam niyang may panganib sa corridor kaya ayaw niyang magpatuloy ngunit sa kabilang banda hindi niya kayang mawalan ng trabaho sa grupo ni Zoe halos walang ibang grupo ang tatanggap sa isang talunan na may appraisal skill lang tulad niya kung sipin siya ni Zoe mawawalan siya ng paraan para mabuhay sa huli napilitan si A na sumunod sa corridor. Kasama si Zoe kahit alam niyang masama ang ideya habang naglalakad sila sa corridor napansin nila ang maraming bangkay ng hellhound sa sahig akala ni Zoe jackpot sila dahil maaari nilang lotan ang lahat ng mga bangkay na ito at kumita ng malaki nang hindi kailangang makipaglaban ngunit nananatiling hindi mapalagay si A kung ano man ang pumatay sa lahat ng mga hellhounds na iyon malamang na naroon pa rin. Sa paligid naiinis na si Zoe sa walang tigil na pag-aalala ni A kaya sumigaw siya rito na tumahimik at gawin na lang ang trabaho per lang nakita sina nakakatakot sa likod ni Zoe kaya kinakabahan niyang. Itinuro ito paglingon ni nakita niya ang dun pulang mata na nakatitig sa kanilang salilangang grupo M hellhounds ang lumitaw mula sa kadiliman lahat ang mga hellhounds na nakita and kan amang alitan loob ng grupo pero ngayon nasa harapan na nila ang buong grupo at wala silang ideya kung ano ang gagawin walang kakayahan sa pakikipaglaban si A at kahit magsanib puwersa sina Zoe at Jolan mahihirapan pa rin silang talunin ang kahit isa lang na hellhound lalo na ang isang buong grupo nito hindi opsyon ang pakikipaglaban sa pagkakataong ito ang tanging paraan para mabuhay sila ay tumakas ngunit kahit tumakbo sila halos imposible ang makatakas sa bilis ng mga asong gubat na ito biglang napagtanto ni Zoe na hindi naman kailangan nilang mas mabilis kaysa sa mga hellhounds kailangan lang nilang mas mabilis kaysa kay A para siya ang unang kainin sinabihan niya si Jolan na magnang paralyzed spell kay A sa una naguguluhan si Jolan pero agad din niyang naintindihan ang plano ni Zoe itinuro niya ang kanyang staff kay A at incast ang paralysis bumagsak si A sa lupa at hindi na makagalaw hindi siya makapaniwala na talagang iiwan siya ng dalawa para mamatay sinabi ni Zoe na sandali lang ang epekto ng paralysis kaya kung mananahimik si A baka swerte siyan makaligtas mula sa mga hellhounds pero pagkatapos ay sinadyang gumawa ng ingay si Zoe para tawagin ang mga hellhounds papunta kay A tumakbo si Zoe kasama si Jolan iniwan. Si A nakainin ng mga halimaw agad na sumunggab ang mga hellhounds kay A at kinagat ang kanyang braso at binti kaya napasigaw siya sa sakit pero dahil sa matinding sakit mula sa kagat nawala ang epekto ng paralysis kaya muling nakagalaw si A hinablot niya ang isang malaking bato at inihampas ito sa mga hellhounds para mabitawan siya pagkatapos itinapon niya ang kanyang backpack sa mga ito kahit hindi nito nasaktan ang mga halimaw ang pagkain sa loob ng backpack ay sapat na para ma-distract ang mga ito at magbigay kay A ng kaunting oras dahan-dahan siyang lumayo kahit papasuray-suray dahil sa kanyang mga sugat ngunit sa kasamaang palad na diskubre niyang hinaranggan nina Zoe at Jolan ang labasan kaya wala na talagang paraan para makatakas wala siyang gaanong oras bago habulin ulit siya ng mga hellhounds. Kaya napansin niya ang isa pang corridor at agad na tumakbo papunta rito sa kanyang pagkadismaya na pagtanto ni A na ang corridor na tinahak niya ay nauwi sa isang malaking dead end parang nawala na ang lahat ng pag-asa para kay A dahil wala na siyang matatakasan at naririnig niya ang papalapit na mga hellhounds sa bawat segundo kung mamamatay rin lang siya mas pipiliin niyang mahulog sa kamatayan kaysa kainin ng buhay ng mga halimaw na iyon hanggang ngayon palagi niyang sinisisi ang kanyang kabiguan sa kanyang walang kwentang trabaho bilang isang appraiser pero sa sandaling ito napagtanto niyang hindi talaga siya nagsikap para lampasan ang mga hamon na dala ng kanyang trabaho subalit kahit napagtanto niya ito huli na ang lahat para baguhin ang kanyang kapalaran isang malakas na tunog ang narinig habang bumagsak ang katawan ni A sa lupa ngunit sa kabila ng lahat bumagsak siya sa ibabaw ng isang malaking puno habang nakahiga si A isang magandang babae ang lumitaw mula sa kawalan dahan-dahan itong lumapit sa kanyang bangkay at hinalikan siya sa noo habang ginagawa niya ito nagsimulang gumalaw muli ang katawan ni A ilang saglit pa nagkamalay siya nang makapag-isip ng malinaw si A na pagtanto niyang buhay pa.
rin siya at ang lahat ng kanyang mga sugat ay gumaling. Nagtaka siya kung paano ito posible. Napansin niyang may mga patak ng tubig na bumabagsak sa kanya mula sa puno kaya hinuli niya ang ilan at ginamit ang kanyang appraisal skill para suriin ang mga ito. Sa kanyang gulat nalaman niyang ang mga ito ay S-rank droplets of the world tree. Pagkatapos ay in-pro at tama ang hinala niya, ang malaking punong ito ay ang maalamat na world tree. Noong unang panahon mayroon lamang iisang world tree sa mundo at ang puno na ito ang responsable sa paggawa ng mana na ginagamit ng tao para lumikha ng magic. Gayunpaman, ayon sa alamat, ang world tree ay null at namatay na matagal na panahon na ang nakalipas. Maraming scholar ang nagteorya na maaaring buhay pa rin ang puno at nagtatago ito sa kung saan, kaya maraming malalaking ekspedisyon ang inilunsad para hanapin ito, ngunit hindi ito kailanman natagpuan. Ngayon naiintindihan ni A kung bakit sino nga ba ang mag-iisip na hanapin ito sa pinakailalim ng dungeon na pagtanto niya na ang puno ang nagdala sa kanya pabalik sa buhay. Kaya taos pusong nagpasalamat siya rito. Habang ginagawa niya ito narinig niya ang boses ng isang babae, ngunit walang ibang tao sa paligid kaya inisip niyang guni-guni lamang niya ito. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, masaya si A na nakaligtas siya sa pagkahulog at tila ligtas ang lugar na ito dahil walang halimaw dito, ngunit kailangan niyang mag-isip kung paano siya makakabalik sa ibabaw ng dungeon. Siyempre hindi tatawag ng tulong sina Zoe at Jolan para kay A at walang pagkain sa lugar na ito. Kung hindi siya nakauwi agad, mamamatay siya sa gutom. Naglakad siya papunta sa exit, ngunit bago umalis muli niyang pinasalamatan ang puno sa pagsadyap sa kanya. Ang lugar na ito ay malinaw na wala sa guild map kaya walang ideya si A kung ano ang maaari niyang harapin dito. Tiyak na mas malalakas ang mga kalaban dito kumpara sa mga hellhounds na muntik nang pumatay sa kanya. Natatakot siya pero wala na siyang ibang pagpipilian. Tapos na siya sa paggawa ng mga dahilan para sa sarili at nagpasya na siyang gawin ng ang lahat ng kinakailangan para mabuhay. Gaano man kahirap, naglakad palabas si A papunta sa dungeon. Sa kanyang gulat, matagal na siyang naglalakad pero wala paring bakas ng kahit anong halimaw. Medyo nakahinga siya ng maluwag dahil ibig sabihin nito ay hindi na siya kailangang lumaban, pero biglang may naramdaman siyang ihip ng hangin malapit sa kanyang mukha. At sa susunod na sandali nakita niyang ang kanyang tenga ay nasa sahig na. Napasigaw siya sa sakit at sinubukang abutin ang naputol niyang tenga, pero habang ginagawa ito naputol ang dalawa niyang daliri. Ang sanhi ng paghihirap ni A ay isang S-rank gremlin at nagsimula na siyang magpanik. Kahit nga ang mga hellhounds na bank lang ay halos hindi niya nakaya kaya wala siyang laban sa halimaw na ito. Sinimulan siyang hiwain ng gremlin. Napakabilis nito para makareact si A kaya ang tanging magagawa niya ay tumakas. Habang sinusubukan niyang makatakas, tinaas ng gremlin ang kanyang side para saksakin si A sa dibdib. Pero bago pa nito magawa, bigla itong natigilan dahil may mas nakakatakot na nilalang ang dumating. Ang gremlin ay nadurage hanggang mamatay ng isang napakalaking death bear. Kung wala ng laban si A sa gremlin, lalong wala siyang pag-asa laban sa death bear. Sinugatan ng oso ang mukha ni A gamit ang malalaking kuko nito. Nawasak ang isa niyang mata. Habang pilit na gumagapang si A palayo, dinampot siya ng oso at sinimulang pigain hanggang sa diyugo ang kanyang bibig. Papakainin na sana siya ng death bear, pero sa huling sandali napugutan ito ng ulo ng isang iritadong babae. Naiinis siya na kinailangang iligtas ang isang tao, pero nagmamakaawa ang batang babae na tulungan si A kaya napilitan siyang gawin ito. Muling nagulat si A nang malamang gumaling na naman ang kanyang mga sugat. Habang nauupo siya, nakita niya ang batang babae mula kanina na nakaupo sa tapat niya. Hindi pa rin makapaniwala si Ai sa kanyang nakikita nang biglang lumitaw ang isang babae sa likod niya at inutusan siyang magpasalamat ng maayos at inumin ang tsaa na ginawa ng batang babae para sa kanya. Naguguluhan si A dahil wala naman siyang nakikitang tsaa, pero napansin niya si Yuri na may hawak na tasa ng tsaa na espesyal na ginawa para sa kanya. Nag-aalangan si A na inumin ang misteryosong tsaa na maaaring may kain-hinalang sangkap, pero pilit itong ipinainom ni Ursula sa kanya kaya wala rin siyang nagawa. Sa huli nagulat siyang napakasarap pala ng tsaa kaya sinabi niya kay Yuri na masarap ito. Na natuwa si Yuri sa papuri ni A. Napakaakot ni Yuri kapag siya ay masaya, pero binalaan siya ni Ursula na buburahin niya ang buong pagkatao ni A kung magkakaroon man siya ng kahit isang malaswang iniisip tungkol kay Yuri. Nakuha agad ni A ang mensahe kaya nagtanong na lang siya kung sila ba ang nagligtas sa kanya mula sa death bear. Sinabi ni Ursula na wala siyang interes na protektahan ang isang mabahong tao tulad niya, pero patuloy na nagmamakaawa si Yuri na iligtas siya kaya napilitan siyang gawin ito. Nagpasalamat si A kay Yuri dahil nagmalasakit ito sa kanya at bahagyang
Nahiya si Yuri dahil dito sinipa ni Ursula si Ain sa mukha at sinimulan siyang tapak-tapakan dahil tila nanliligaw siya sa kanyang anak. Nagulat si Ain nang marinig na si Ursula ang ina ni Yuri pero mas tamang sabihin na si Ursula ay tagapag-alaga niya. Ganito na ang kalakaran mula nang una siyang itanim sa lugar na iyon. Maaaring mukha si Yuri na tao pero siya talaga ang World 3 isa sa sayam na umiiral sa mundong ito. Si Ursula ang inatas ang bantayan siya at ipagtanggol laban sa anumang potensyal na banta. Laking gulat ni A nang malaman niyang si Yuri pala ang World 3 spirit pero sa palagay niya ay akma ito dahil sa taglay nitong kagandahan. Gayon pa man nang sabihin niya ito nang malakas, muling nahiya si Yuri kaya sinipa ulit siya ni Urso sa lupa dahil sa pagtitig daw niya ng malazwa kay Yuri. Humingi ng paumanhin si pero naisip niya na tungkol sa kanyang mata, bakit siya nakakakita pa rin kahit nawasak na ang isa sa kanyang mga mata ng Death Bear. Ipinaliwanag ni Ursula na gumamit siya ng luha ng World Tree para pagalingin siya pero kahit na may kakayahan ang luha na magpagaling, hindi nito kayang ibalik ang durog na mata kaya bukas palad na ginamit ni Yuri ang bahagi ng World Tree para likhain ang isang bagong mata para kay upang muli siyang makakita. Muli siyang nagpasalamat ngunit nagsimula na siyang magtaka kung bakit labis ang malasakit ni Yuri sa kanya gayong halos hindi naman sila magkakilala. Ipinaliwanag ni Yuri na ito ay dahil nagpasalamat siya noong nahulog siya sa lugar na iyon. Napakabihirang may tao na makarating doon pero sa ilang mga pagkakataon na may nahulog sa lugar na iyon lagi silang inililigtas ni Yuri. Ngunit walang sino man sa kanila ang nagpasalamat at kapag nalaman nila na si Yuri ang World Tree, nagiging makasarili sila at sinisimulang kunin ang kanyang tubig pati na rin ang kanyang mga sanga at dahon upang ay benta para sa kita. Ngunit si A ang kauna-unahang tao na nagpakita ng respeto sa kanya kaya nagustuhan niya ito. Ngunit kahit paganoon hindi dapat naroon si A kaya sinabi ni Ursula na kailangan na niyang umalis. Nagmakaawa si Yuri kay Ursula na huwag paalisin si A dahil tiyak na mamamatay siya kung babalik siya sa dungeon. Ngunit walang pakialam si Ursula kung ano ang mangyayari sa kanya. Gayon paman nagmalasakit si Yuri kaya nakiusap siya kay Ursula na humanap ng para masigurong makauwi si A ng ligtas. Subalit limitado ang magagawa ni Ursula bilang World Tree's Guardian, hindi siya maaaring lumayo sa puno kaya hindi siya makakasama ni A sa pag-akyat sa ibabaw. Bukod pa rito hindi rin gumagana ang teleportation magic sa dungeon na iyon kaya hindi rin nila magagamit iyon. Lubos na nalungkot si Yuri dahil wala silang magagawa para matiyak ang kaligtasan ni A kaya napaluha siya. Hindi matiis ni Ursula na makita si Yuri na umiiyak kaya nag-isip si Ursula ng alternatibo upang masiguradong makakauwi si nang ligtas. Hinarap niya ito at sumigaw na siya mismo ang trabaho nitong tumulong at mas lalong nagpapasalamat si A dahil inakala niyang mamamatay na siya doon. Niyakap niya si Ursula at Yuri ngunit hindi gusto ni Ursula ang ganitong pagpapakita ng emosyon kaya inila niya palayo si A at binalaan ito na makakaranas siya ng hellish training mula sa isa sa mga pinakadakilang sages ng mundo. Sinabi rin niya na hindi niya papayagan ang pagiging tamad. Naiintindihan ito ni A at nangako siyang gagawin ang kanyang makakaya. Ngunit nang dalhin siya ni Ursula sa labas upang simulan ang training, nagsimula siyang mag-alala na baka pilitin siyang labanan ang mga halimaw ng mag-isa at tama nga siya. Ipinahayag ni Ursula na inaasahan niyang makipaglaban si A sa mga halimaw ng isa dahil ito ang pinakamabilis na paraan para matuto siya. Bilang panimula itinuro ni Ursula ang isang gremlin na nasa malayo at sinabing iyon ang unang kalaban ni A. Ngunit hindi makita ni A ang tinutukoy nito. Ipinaalala ni Ursula na ang kanyang mata ay pinalitan ng isang bahagi ng World Tree kaya dapat niyang subukan itong gamitin. Kahit na may 3 spirit ay hindi pa rin makita ang halimaw. Sinabi ni Ursula na kulang lang siya sa kamalayan sa totoong kakayahan ng kanyang spirit ay kaya nag-isip si A tungkol sa pagkawala ng kanyang mata at kung paano ito ibinalik ni Yuri pagkatapos niyang muling imulat ang kanyang mga mata. Napansin niyang mas maliwanag na ang lahat ngayon na malinaw na niyang nakikita. Sinabi ni Ursula na panahon na para simulan ang training. Bumato siya ng bato sa malapit na gremlin at sinabi kay A na ang unang pagsubok niya ay matutunang iwasan ang mga mabilis na atake ng gremlin. Sa simula inakala ni A na imposible ito dahil napakabilis ng halimaw, ngunit sinabi ni Ursula na gamitin ang kanyang appraisal skill upang masuri ang galaw ng halimaw. Sa una hindi akalaing magagawa ito ni A pero wala siyang ibang opsyon kaya sinubukan niya ito. Sa kanyang gulat kaya nga niyang makita ang mga galaw ng gremlin ngunit wala rin itong silbi kung makakalimutan niyang umiwas ng masugatan si A. Naglagay si Ursula ng barrier at inilabas ang isang bote ng 3 drops na hiniram niya kay Yuri. Ibinuhos niya ito sa naputol na tenga ni A at
Nang maibalik na ito binalaan niya si A na seryosohin ang training kundi patuloy lang siyang masasaktan matapos tanggalin ang barrier muling umatake ang gremlin ngunit ngayon alam na ni A kung saan ito titira kaya nagawa niyang umiwas pagkalipas ng isang linggo ng walang tigil na training sa wakas natutunan ni A ang appraising ng galaw ng gremlin at naiwasan ang lahat ng atake nito ipinagmamalaki niyang. Sinabi kay Ursula na na-master na niya ang teknik ngunit dahil sa sobrang kumpiyansa nakalimutan niyang magbantay kaya nasugatan siya sa likod ng gremlin na sumalakay mula sa likuran nilagyan muli ni Ursula ng shield ang dalawa upang makapagpahinga tumawa siya habang pinapanood ang sakit ni A pero inamin niyang mahusay ang ginawa nito sinabi niyang pasado na si A sa unang pagsubok at oras na para sa susunod na aralin ang susunod na hakbang talunin ang gremlin handang subukan ni A pero alam niyang wala siyang combat job kaya imposible pa para sa kanya na patayin ang isang S-rank monster gamit ang kanyang kakayahan ngunit pinaghandaan na ito ni Ursula bagaman imposible nga ito kung walang armas hindi kailangang lumaban si A gamit ang mga kamay lang niya ibinigay ni Ursula ang isang espesyal na espada na ginawa niya para kay A ayaw man sana ni Ursula na gawin ito ngunit si Yuri mismo ang naglaan ng kanyang sanga upang makatulong kay A lubos na naantig si A sa ginawa ni Yuri na tiniis ang sakit para lamang matulungan siya labis siyang nagpapasalamat at nangako na gagamitin niya ang espada ng maayos at karapat-dapat tinanggal ni Ursula ang barrier at iniwan si A upang harapin ang gremlin ngunit nang sinubukan niyang tamaan ito madali lang itong naiwasan ng halimaw nagbiro si Ursula na hindi niya kailanman matatamaan ang gremlin kung ganoon kabagal ang kanyang mga galaw alam naman ni A ito kaya nagpasya siyang hulaan ang daraanan ng gremlin at umatake kapag lumapit ito gayon pa nang subukan niya ang estratehiyang iyon tumalon lamang ang gremlin sa ibabaw niya hindi naman ito tanga kung makikita nitong umatake. Si A natural na iiwas ito kinailangan ni A na mag-isip ng bagong estratehiya sa halip na simpleng i-praise ang galaw ng gremlin upang hulaan ang atake nito kailangang i-appraise niya ang bawat aspeto ng mismong atake kaya nag-focus si A at nagsagawa ng super appraisal habang sumusugod ang gremlin sa kanyang ginagawa parang tumigil sa oras ang gremlin pero sa katotohanan nakikita lang ni A ang kilos nito sa mabagal na galaw dahil ina-praise ito ng kanyang mata sa napakabilis na antas dahil dito malinaw niyang nakita ang bawat galaw ng gremlin at madali niyang naihanda ang sarili upang hampasin. Ito sa mukha sa wakas ay tinalo niya ito masaya si A dahil natalo niya ang kanyang unang halimaw pero pinaalalahanan siya ni Ursula na hindi pa oras para magdiwang dahil nagsisimula pa lang siya para sa susunod na bahagi ng tray sinabi ni Ursula na kailangang talunin ni A ang mahigit 100 gremlin buo ang kumpiyansa ni A na kaya niya ito kaya agad siyang nagsimula matapos ang ilang oras ng pakikipaglaban. Sa wakas natapos na ni A ang pagpatay sa lahat ng mga gremlin tumalikod siya kay Ursula na umaasang papurihan siya pero sinabi ni Ursula na normal lang dapat ito para sa isang tao na may kakayahan ng World Dre gayon pa inamin niyang gumagawa si A ng tuloy-tuloy na progreso kaya handa na siya para sa susunod na hakbang sinabi ni Ursula na kailangang i-appraise ni A ang kakayahan ng gremlin at gawin itong sarili niya nalito si A dahil iniisip niyang ang appraisal skill ay nagpapakita lamang ng impormasyon tungkol sa mga kakayahan ipinaliwanag ni Ursula na natututo ang mga tao ng kasanayan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsasanay ngunit sa tulong ng kanyang spirit ay makikita hindi lang ang impormasyon ng kasanayan kundi pati ang lahat ng karanasang kasama nito sa pamamaraang ito posible para sa kanya. Na matutunan ang isang kasanayan kaagad sinubukan niya ito at inapa ang kakayahan ng gremlin biglang nakaranas si A ng matinding sakit ng ulo habang bumuhos ang napakaraming impormasyon sa kanyang isipan. Nang sabay-sabay napaluhod siya sa sakit pero nang homo pa ang sakit natutunan niya ang high-speed movement skill ng gremlin hindi siya makapaniwala na natutunan niya ang kasanayan ng ganoon kabilis kaya. Nagpasya siyang subukan ito tumakbo siya pababa ng dungeon hall at nagulat siya sa bilis niya mas mabilis siya kaya dati ngunit may isang problema hindi sanay ang kanyang katawan sa ganitong bilis pagkatapos. Nang ilang segundo bawat hibla ng kalamnan sa kanyang katawan ay napunit hinabol siya ni Ursula at binuhusan siya ng 3 drops upang pagalingin ang kanyang sugatang katawan sinabi ni Ursula na kung hindi pakaya ng katawan niya ang lakas na ito kailangan niyang patuloy na magsanay hanggang sa unti-unting maang ang kanyang katawan kaya sa bawat takbo ni A napupunit muli ang kanyang mga kalamnan ngunit patuloy niyang nilalampasan ang sakit upang mag-adapt ang kanyang katawan salamat sa 3 drops patuloy lang na ginagamot ni Ursula si A paulit-ulit hanggang sa dumating ang punto na hindi na napupunit ang kanyang
Mga kalamnan ngayon mayroon na siyang matatag na katawan at acceleration skill kaya nagtataka siya kung sapat na ang lakas niya para harapin muli ang Death Bear ngunit sinabi ni Ursula na kahit ngayon. Pasiguradong madudurog pa rin siya kung susubukan niyang labanan ito mas mabilis at mas maliksi na siya ngayon pero kulang pa rin siya sa sapat na attack power dahil dito nagpa siya si Ursula na hayaan siyang kopyahin ang isa sa kanyang sariling kakayahan na sasabik si Ace sa narinig kaya tinanong niya kung ano ang kakayahan ni Ursula sa halip na sagutin agad siyang tinamaan ni Ursula ng fireball ang kakayahan. Ni Ursula ay tinatawag na discard enchant na nagbibigay sa kanya ng kakayahang gumamit ng magic nang hindi na kailangan ng incantation sa tingin ni A napakalakas ng kakayahang iyon kaya hindi siya makapaghintay na matutunan ito ngunit sinabi ni Ursula na papayagan lang niya si A na i-appraise ang kakayahan kung gagawin niya ito habang binabato siya ng fireball dahil iniisip niyang mas masaya ito ginamit ni A. Ang kanyang appraisal skill habang paparating ang fireball at sa wakas natutunan niya ang discard enchant gayon pa man tumama pa rin ang fireball sa kanya kaya bagsak siya sa lupa sa sobrang sakit matapos siyang muling gamutin sinimulan ni A ang training para matutunan kung paano gumamit ng magic ng walang incantations subalit dahil wala siyang magic-oriented class napakababa ng kanyang mana reserves kaya mabilis siyang nauubusan ng magic energy sa kabutihang palad sa tuwing ginagamot siya gamit ang 3 drops na panumbalik ang kanyang mana at bahagyang tumataas ang kanyang magic capacity gayon pa man kinakailangan pa rin niyang mag-practice ng matagal kung nais niyang ma-master ang teknik na ito pagkalipas ng kalahating buwan ng pagsasanay natutunan na ni A kung paano ng mid-level magic at ngayon ay kayanan niyang magpakawala ng higit sa 1,000 fireballs ng sabay-sabay sa kombinasyon ng kanyang bagong kakayahan at pinalakas na appraisal skill naniniwala si Ursula na handa na si A na harapin ang isa pang Death Bear sa totoo lang kinakabahan pa rin si A sa ideya ng pakikipaglaban sa isang napakalakas na halimaw ng mag-isa pero tiniyak ni Ursula sa kanya na kung gagamitin niya ang lahat ng teknik na itinuro niya madali niyang malalampasan ang laban ng harapin ni A ang Death Bear sinubukan nitong sugurin siya gamit ang mga matutulis nitong kuko ngunit inapraise ni A ang galaw nito at bago pa siya matamaan. Nag-counter siya gamit ang isang point-blank wing cutter spell malaki ang pinsalang ginawa ng spell sa oso pero hindi ito sapat para mapatay ito kaya nagsimulang magpakawala si A ng sunod-sunod na fireballs. At patuloy na umatake hanggang sa bumagsak ang oso at mamatay mas madali ang laban kaysa sa inakala ni A kaya naisip niya kung talagang mahina ang oso mula pa noon sa totoo lang hindi mahina ang Death Bear si A lang talaga ang sobrang lumakas ngayon napatay na ang Death Bear handa na si A sa mga susunod na hamon pinuri ni A ang kakayahan ng Spirit Eye at matapos ang matinding sakit ng ulo sinabi ni Ursula na sapat na ang lakas niya ngayon para makalabas sa dungeon ng mag-isa ngunit bago siya umalis may ibibigay na regalo si Ursula sa kanya bagaman ginagawa niya ito dahil hiniling ni Yuri sinabi ni Ursula na gagawa siya ng bagong spirit ay para kay A gamit ang natitirang core ng adult tree hindi akalain ni A na karapat-dapat siya para sa napakahalagang Reg along ito pero sinigawan siya ni Ursula sinabing ipinapahamak ang core in-enchant niya ito upang kung sakaling mamatay si A otomatikong babalik ang corner sa sinabihan siyang tumigil na sa pag-aalala at tanggapin na lang ang regalo ayaw ng makipagtalo ni A kaya umupo siya para kay Yuri para pasalamatan ito ngunit hindi niya makita si Yuri kahit saan biglang lumitaw si Yuri sa harap niya kaya tinanong ni A kung nasaan siya kanina ipinaliwanag ni Yuri na nasa loob siya ng kanyang mata sa pagkakaroon ni A ng world record sa kanyang mata siya na rin mismo ay kwalipikado bilang bahagi ng World Ray dahil dito malaya si Yuri na pumasok at lumabas sa kanyang mata anumang oras nangako si Yuri na magiging kapaki-pakinabang siya kay A dahil magagamot niya ito anumang oras na masugatan siya natutuwa si A sa ideya ng mas maraming oras na magkasama sila pero tinanong niya si Ursula kung okay lang ito sa kanya sinipa siya ni Ursula sa mukha at sinabing ayaw niyang ipagkatiwala si Yuri sa isang tulad niya gayon pa ang sinabi ni Ursula na si Yuri ay na-stop na sa lugar na ito mula nang ipanganak kaya hindi pa niya nakikita ang mundo o nagkaroon ng kaibigan bagaman hindi niya gusto si A pagkatapos ng lahat ng oras na magkasama sila alam niyang mabuting tao si A kaya gusto niyang ipakita ni A ang mundo kay Yuri labis na naantig si A sa tiwala ni Ursula kaya nangako siyang aalagaan si Yuri ano man ang mangyari masaya si Ursula na marinig iyon ngunit bago siya umalis may regalo pa siyang ibibigay kay A sinabi niya na iunat ni A ang kanyang kamay at nang gawin ito binigyan siya ni Ursula ng infinite storage spell ipinaliwanag niya na hanggat hawak ni A ang marka maaari
Niyang itago ang anumang na bagay dito. Ang unang bagay na ipinapahatid, ipinaliwanag ni Ursula na ang Philosopher's Stone ay nagtatag ng permanenteng koneksyon sa pagitan nila, kaya ngayon nakikita ni Ursula. Ang lahat ng nakikita ni A, binalaan siya na huwag kailanman mag-isip ng malaswang bagay tungkol kay Yuri dahil nakikita niya ang lahat, bagamat ito'y tiyak na magiging awkward para kay A, tinanggap na lang niya ito. Handa na si A para umalis sa dungeon. Bago sila umalis, tinanong niya si Yuri kung may gusto siyang gawin kapag nakarating na sila sa ibabaw. Matapos mag-isip ng kaunti, sinabi ni Yuri na gusto niyang makita ang kanyang pamilya. Nagulat si A dahil akala niya si Ursula lang ang pamilya ni Yuri. Ipinaliwanag ni Ursula na ang lahat ng world trees na umiiral ay dating bahagi ng isang napakalaking world tree. Subalit dumating ang panahon na hinati ang mga core at itinago sa iba't ibang dungeons, kaya matagal nang hindi nakikita ni Yuri ang kanyang mga kapatid. Dahil dito nangako si A na iikot sila sa buong mundo upang makilala ni Yuri ang lahat ng iba pang World Tree Spirits, pero para magawa iyon kailangan muna nilang makalabas mula rito. Naglakad si A papasok sa dungeon, ngunit nang makarating siya sa isang sangandaan, hindi niya alam kung aling direksyon ang dapat niyang tahakin. Bigla niyang narinig ang boses ni Urso sa kanyang isipan, sinasabing piliin ang landas sa kaliwa. Inapan na niya ang isang ligtas na ruta gamit ang mata ni A, kaya hanggat susundin niya ang mga tagubilin ni Ursula hindi siya maliligaw. Ngunit binigyan din siya ng babala, may paparating na isang S-rank Viper, kaya dapat siyang maghanda na harapin ito. Ilang minuto lang napatay na ni A ang S-rank Viper at labis siyang ipinagmamalaki ang sarili dahil nagawa niyang talunin ito ng madali. Sinabi ni Ursula na ginamit na niya ang mata ni A upang i-appraise ang mga kakayahan ng Viper, pero hindi handa si A, kaya hinawakan niya ang ulo niya sa takot sa inaasahang sakit. Sa kanyang gulat, wala siyang naramdaman na sakit at ay dahil kay Yuri. Hinilo ni Yuri ang sakit bago pa ito magsimula, dahil dito napagtanto ni A na hindi na siya kailangang magtiis ng matinding sakit ng ulo tuwing naga siya ng mga kasanayan upang matutunan ang mga ito. Lubos siyang nagpasalamat kay Yuri sa tulong nito. Sa wakas nakarating si A sa isang nakakatakot na pintuan. Ipinaliwanag ni Ursula na sa likod nito matatagpuan ang boss monster ng palapag na ito. Ang mga dungeon ay parang mga nabubuhay na nilalang na kumakain ng mga tao na namamatay sa loob nito, kaya't palaging may dungeon core at isang dungeon boss upang protektahan ang core. Ang tanging paraan para makaalis si A ay talunin ang dungeon boss at sirain ang core, ngunit hindi sigurado si Ain kung kaya niya ito. Ang pagtalo sa S-rank monsters ay isang bagay, pero ang dungeon boss ay sinasabing ilang ulit na mas malakas kaysa sa alinmang S-rank monster na hinarap niya. Gayon man tumanggi siyang umatras, hindi na siya ang mahina. Binuksan niya ang pintuan ng boss room at nakita ang dungeon core sa kabilang dulo ng silid. Ngunit habang naglalakad sila ni Yuri papunta rito, na trigger nila ang isang summon ng circle sa lupa na nagdulot ng paglitaw ng isang napakalaking golem. Alam ni A na magiging mahirap ang laban na ito, kaya sinabi niya kay Yuri na bumalik sa kanyang mata para hindi ito masaktan. Pagkatapos nito sinimulan niya ang pagsugod sa golem. Naiwasan niya ang unang atake nito gamit ang kanyang speed, ngunit hindi niya maiiwasan ang pangalawa, kaya nagdesisyon siyang harapin ito gamit ang kanyang superhuman strength skill. Habang hinahawakan ang golem, inactivate din niya ang venom skill na nakuha niya mula sa Viper upang tunawin ang bahagi ng braso ng golem. Malaki ang naging pinsala ng venom, ngunit hindi pa rin ito sapat upang patayin ang halimaw, kaya sinabi ni Ursula na binibigyan niya si A ng espesyal na permiso upang gamitin ang ultimate spell na itinuro niya sa kanya. Si sapat na ang natitirang mana ni Ain para magamit ito, at kahit mawalan siya ng malay mahihilam agad siya ni Yuri dahil walang ibang gumagana. Nagpa siya si Ain na gamitin ang kanyang ultimate spell Nova Strike upang tamaan ang golem ng isang napakalaking ball. Ang gawa sa purong enerhiya. Pagkatapos tamaan ang golem ng spell na iyon, halos walang natira sa halimaw. Sa kanyang gulat, hindi pa siya nawalan ng malay mula sa summon na exhaustion, lumabas si Yuri upang muling punan ng naubos na mana ni A at binati siya dahil natalo niya ang golem. Ngunit alam ni A na hindi niya ito magagawa nang walang tulong ni Yuri, kaya taos puso siyang nagpasalamat sa kanya. Lubos na natuwa si Yuri sa pasasalamat ni A, ngunit inis si Ursula sa kung gaano kalapit si Yuri kay A. Sinabi niya kay A na magmadali at ay appraise na ang mga kakayahan ng golem. Ginawa ito ni A, at matapos ang pag-aas, sinabi ni Ursula na mayroon pang isang bagay na kailangan niyang i-press. Sinabihan ni Ul si A na lumapit sa dungeon core. Ginawa ito ni A, at habang inapan niya ang core, biglang lumitaw si Ursula sa tabi niya na ikinagulat niya ng husto dahil akala niya ay hindi maaaring umalis si Ursula sa World Tree. Ipinaliwanag
Ni Ursula na siya pa rin ay nakatali sa puno ngunit dahil ang buong World 3 core ay nasa mata ni A, ang katawan niya ay parang World 3 na rin ngayon kaya't nagagawa ni Ursula na mag-teleport sa isang tiyak na distansya mula sa kanya. Sa kabilang banda, ang dungeon core na ito ay gumagana katulad ng isang spirit core kaya sinabi ni Ursula na maaari niyang gamitin ito upang i-level up ang spirit god eye ni A. Agad na pumayag si A sa alok na ito kaya kinuha ni Ursula ang dungeon core at inilagay ito sa mata ni A na nag-level up ito sa level 2. Ipinaliwanag din ni Ursula na maaari pang i-level up ang kanyang mata sa pamamagitan ng pagsakop sa iba't ibang dungeon at pagsipsip sa kanilang mga core. Pagkatapos nito lumabas ang tatlo sa boss room at kusa nang nagsara ang pinto sa likuran nila. Sinabi ni Ursula na marahil ito ay dahil natalo na nila ang boss at kinuha ang core kaya nagsesel na ang dungeon upang makarecover. Ang butas na nahulugan ni A ay malamang na Sally Aden na rin na isang mabuting bagay dahil wala ng ibang tao ang makakakita ng World Ray dahil dito hindi na kailangang mag-alala ni Ursu tungkol sa pagprotekta sa katawan ng puno ni Yuri at malaya na silang maglakbay at ambak sa maraming pakikipagsapalaran. Samantala sa bayan ikinukwento pa rin ni Zoe sa mga kapwa-adventurers ang trahedya na nangyari sa dungeon. Sinasabi niyang halos kainin siya ng mga hellhounds at ang tanging dahilan kung bakit siya nakatakas ay dahil kusang loob na nagboluntaryo si A na maging pain para mailigtas siya. Isang kasinungalingan ito pero kampante si Zoe dahil iniisip niyang patay na si A kaya walang makakapagbago. Ngunit biglang lumitaw si A sa likod niya at narinig ang buong kwento. Sinabi ni A sa lahat na si Zoe at si Jolan ang nagparalisa sa kanya at iniwan siyang mamatay sa mga hellhounds. Nagalit ang mga tao sa bar dahil pinapaniwala sila ni Zoe na bayani siya pero ang totoo'y halos pinatay niya si Ain para sa sariling kapakanan. Sinimulan nilang pagbabatuhin si Zoe at muntik pa siyang pagbuhatan ng kamay ng mga tao ngunit pinigilan sila ni A. Bagaman galit pa rin siya kay Zoe, inamin niyang kung hindi dahil sa ginawa nito hindi niya makikilala sina Yuri at Ursula sa isang banda. Nagpapasalamat pa nga siya na ganoon kasama si Zoe ngayon. Nahinarap na niya si Zoe, handa na siyang magpatuloy. Nagpunta sila sa isang swamp dungeon malapit sa kabisera. Matapos nilang linisin ang dungeon ginamit ni Ursula ang dungeon core upang i-level up ang mata ni A sa bagong upgrade kaya na niyang basahin ang lahat ng uri ng sulat at teksto. Masaya siya sa pag-label up ng kanyang mata pero medyo nadismaya dahil umaasa siyang makakita ng isa pang World Tree. Doon ipinaliwanag ni Ursula na hindi magiging madali ang paghahanap sa mga World Tree dahil ginawang lihim ang mga ito para protektahan. Humingi ng paumanhin si A kay Yuri dahil maaaring mas tumagal ang paghahanap nila bago niya makita ang kanyang pamilya. Sinabi naman ni Yuri na ayos lang iyon dahil masaya siya sa pakikipagsabayan. Nakarinig ng sigaw ng isang babae. Gustong tumulong ni Yuri kaya mabilis na tumakbo si A upang sagipin ang babae. Ang karwahe ng babae ay inatake ng mga halimaw kaya pinatay ni A ang mga ito. Matapos mapatay ang lahat ng halimaw sinimulan ni Yuri ang pagpapagaling sa mga sugatang gwardiya. Lumapit si A sa babae at tinanong kung ayos lang siya. Pagkakita pa lang ng babae sa mukha ni A tanging mga salitang nasa isip niya ay oh my god ang gwapo niya. Tumalon siya sa mga bisig ni A. Tinatawag siyang hero at hindi alam ni A kung paano haharapin ang sitwasyon kaya tinanong niya ang lalaking nasa malapit para humingi ng tulong pero si Jasper ang pinuno ng trading company ay walang kontrol sa ginagawa ni Princess Claudia. Ilang sandali pa dinala ng prinsesa si A at ang kanyang grupo sa kanyang mansion upang personal na pasalamatan sila sa pagsajop sa kanya kahit siya ang third princess ng kahariang ito. Sinabi ni Princess Claudia sa kanila na hindi nila kailangang maging masyadong formal sa kanya at matapos niyang sabihin iyon tumalon siya upang bigyan si A ng isa pang malaking yakap. Gayon pa man bago paman niya maikulong ang kanyang mga bisig sa paligid ni A, pumagitna si Yuri at tumayo sa harap ni Claudia. Tumangging hayaang makalapit ito kay A. Tinanong ni Claudia kung bakit masyadong nagtatanggol si Yuri kaya biglang sinabi ni Yuri na ayaw niyang hawakan ni kay A at iyon ang mukha ng isang lalaki. Ngayon lang nalaman na siya pala ay kasal na ngunit kahit sa pahayag ni Yuri hindi pa rin sumuko si Claudia. Sinabing ayos lang sa kanya na maging pangalawang asawa ni A. Habang nagtatalo sina Claudia at Yuri tungkol kay A, biglang lumapit si Jasper at sinabing may sasabihin siya kay A. Tinanong ni A kung tungkol saan ito at ipinaliwanag ni Jasper na gusto niyang pakasalan si A. Iyon na ang pangatlong marriage proposal ngayong araw. Ngunit bago pa makasagot si A, hiniling ni Jasper na sumama siya sa basement dahil may ipapakita siya. Si Jasper ang pinuno ng Geno Trading Company at alam na ni A ang tungkol sa kumpanyang ito dahil sila ang pinakamayaman at pinakatanyag na trading company sa mundo. Dinala ni Jasper
ang lahat sa kanyang duel room at ipinaliwanag na misyon niya sa buhay na ingatan ang lahat ng pinakamagandang alahas sa mundo. Ngayon natagpuan na niya ang pinakamagandang hiyas sa lahat. Alam ni Jasper na ang mata ni A ay gawa sa spirit core dahil marami na siyang ginawang nanaliki tungkol dito. Na in love siya sa mata ni Ain sa unang tingin at nais niyang pakasalan si A para masilayan ang mga mata nito. Habang buhay sa una tatanggihan sana ito ni A pero hinaya siya ni Ursula at sinabihang pag-isipang mabuti dahil malamang si Jasper ay may impormasyon tungkol sa lokasyon ng iba pang spirit cores. Dagdag pamayaman si Jasper kaya kung pakakasalan niya ito magkakaroon siya ng access sa lahat ng yaman at resources nito. Gayunpaman hindi interesado si A na maging isang gold digger kaya tinanong niya si Jasper kung maaari na lang silang maging magkaibigan. Pumayag naman si Jasper kahit sa ngayon lang tinanong ni A si Jasper kung mayroon siyang impormasyon tungkol sa iba pang spirit cores at kinumpirma ito ni Jasper. Gayunpaman ang mga lokasyon ng mga ito ay napakadelikado kaya hindi niya magawang imbestigahan pero sa lakas ni A hindi na dapat maging malaking problema ang kaunting panganib. Makalipas ang ilang sandali nakarating ang grupo sa Secret Dungeon na binanggit ni Jasper. Umaasa si A na isa sa mga kapatid ni Yuri ay naruroon. Napansin niyang mukhang nag-aalala ang dalaga kaya tinanong niya ito at sinabing ang sarili. Ipinangako niya na gagawin ang lahat upang muling pagsamahin silang magkakapatid sa loob ng dungeon. Naglakad ang binata hanggang sa makarating siya sa isang dead end. Ipinaliwanag ni Ursula na ang pader ay may teleportation spell at maaari lamang makapasok sa dungeon kung hahawakan ito. Nang gawin ito ni agad siyang napunta sa loob ng isang napakalawak na forest sa loob ng labyrinth. Dahilan upang siya ay mamangha, pinaghihinalaan ni Ursula na may makapangyarihang illusions na ginagamit upang baguhin ang anyo ng loob ng dungeon. Mas lalong kinilabutan si A nang matuklasan niyang lahat ng nakikita niya ay isang mirage lamang. Bigla niyang narinig ang isang babaeng tinig na tila nagdiriwang sa pagdating ng nakatatandang kapatid. Kasabay nito lumitaw si Yuri at masayang sumigaw nang makita o sa halip marinig ang boses ng kanyang kapatid na si Pina. Subalit sa kabila ng kanyang naririnig hindi niya makita kung nasaan ito. Ipinaliwanag ni Yuri na si Pina ay isang napakapilya bata samantala gamit ang oracle. Pinapanood niya ang loob ng dungeon at nakikita niyang sumama na ang kanyang kapatid sa isang tao. Binalaan sila ni Paya na si Pina ay naghihintay sa pinakadulong bahagi ng dungeon at hiniling niya sa kanila ang good luck sa kanilang paglalakbay. Nagreklamo si A na ang layo ng nilakbay ni Yuri para makita lang ang kanyang kapatid kaya tinanong niya ito kung pwedeng gamitin ang teleportation para makarating agad. Subalit sumagot si Yuri na hindi niya ito magagawa kaya't kailangan nilang maglakad. Hindi kumbinsido. Napaisip si A na ang teleportation spell ay talagang hindi pangkaraniwan dahil si Ursula lang ang nakita niyang gumagamit nito. Samantala idinagdag ni Pina na marami siyang inilagay na trap sa dungeon na siya mismo ang nagtayo bukod pa sa mga monsters na nakakalat sa buong lugar. Sa madaling salita, walang kasiguraduhan kung makakarating ng ligtas ang dalawa. Sa kabila nito nangako si Yuri na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya ngunit agad siyang itinama ni Pina. Sinasabing hindi siya kundi ang boyfriend niya ang kailangang magsikap na mula si Yuri at agad na nagtanong kung ano ang nagbigay kay Pina ng ideya na boyfriend niya ang binatang kasama niya. Samantala tinanggap naman ni A ang challenge at nag-anunsyo na dapat na silang umalis dahil sa panganib ng kanilang misyon. Iminungkahi niyang mas mabuti manatili ang Trace Spirit sa loob ng kanyang mata nang makita ang tiwala ni Ian sa sarili. Sigurado si Paya na hindi nito kakayanin ang pagsubok niya sa lahat ng secret dungeons. Ang pag-aari nila ang pinakamahirap sa lahat kaya para sa kanya mas makabubuti kung susuko na lang si A bago pa siya tuluyang mapahamak. Ngunit sagot naman ni A wala siyang magiging problema rito. Gayunpaman nangako ang spirit na ipapamuka niya sa binata ang pagkakamali nito sa kanyang is-isipan. Hindi alam ni Paya kung sino ang binatang ito o kung ano ang ginagawa niya kasama ang kanyang kapatid. Ngunit kahit sino pa siya sisiguraduhin niyang matutuklasan ang kanyang tunay na anyo. Aalisin niya ang balat ng tupa upang makita ang lobo na nagkukubli sa likod nito. Habang naglalakad si A napansin ni Paya na hindi niya nakikita ang isang hidden hole sa kanyang daraanan. Naghanda siya upang panoorin itong mahulog. Hinihintay ang kanyang unang pagkakamali ngunit bago pa siya makaupo sa trap agad siyang binala ni Ursula sa panganib at sinabihang tumalon dahil dito nanlaki ang mata ng pilyang spirit at hindi makapaniwala na nakaligtas si A. Matapos nito hinikayat ni Ursula ang kanyang estudyante na harapin ang challenge at magpatuloy dahil sa tulong ng Guardian End gawang iwasan ni A ang trap na itinanam ni Pina habang naglalakad na naging dahilan
upang tuluyang ma-frustrate ang dungeon creator at halos hilahin niya ang kanyang buhok sa inis sa gitna ng pagtatalo ni Pina at Ul sa loob ng isipan ng protagonist na kisali si Yuri at ipinaliwanag na ang kanyang nakababatang kapatid ay mahilig lamang magpasaya ng mga tao sa kanyang kakaibang paraan, gayon pa man naalala ni A na may posibilidad na may mamatay sa game na ito kung magkamali ng hakbang dahil dito nagalit si Pai at itinama siya, hindi raw niya ginawa ang labyrinth upang maging isang patibong na nakamamatay. Idinagdag pa niya na kung may tunay na panganib otomatikong ma-expel si A, ngunit dahil nais niyang magpatawa ginawa niyang harapin ng lalaki ang isang napakalakas na monster, bagamat binigyan niya ito ng pagkakataong umatras bago magulpi dahil hindi humorous effect resistant si A. Hindi ito nagkaroon ng epekto kanya, dahilan upang mas lalong mabahala si Pai. Sa wakas tinawag ni A ang kanyang sword at walang kahirap-hirap na pinutol sa kalahati ang halimaw. Matapos nito ginamit niya ang kanyang appraisal ability upang kunin ang kakayahang Universal Seeds at Universal Gardens mula sa nilalang. Sa kalagitnaan nito may biglang tumama sa kanyang ulo. Inakala ni Ursula na ito ay gawa ng isang kaaway na gumagamit ng stealth dahil wala namang ibang tao sa paligid, samantala hindi maintindihan ni Pina kung bakit hindi man lang nasasaktan ang binata mula sa sunod-sunod na ranged attacks na ibinabato. Sa kanya ipinaliwanag ni A na taglay rin niya ang kakayahang ambush nullify, kaya't hindi rin epektibo sa kanya ang mga normal na atake. Bukod pa rito, dahil sa kanyang teknik na immovable fortress, hindi basta-basta makakapasok ang anumang pinsala sa kanyang katawan. Gayon pa man hindi sumuko si Pina at patuloy na ipinagtanggol ang kanyang panig. Aniya kahit na hindi masaktan si A, hindi rin ito makikita ang kanyang mga tahimik na ant, subalit biglang nagbabala si Ursula na tunton na niya ang mga insekto dahil dito ginamit ni A ang gravitational well sa ilalim ng gabay ng kanyang master na siyang nagresulta sa pagbagsak ng mga halimaw. Matapos nito sinuri niya ang kanilang mga kakayahan at nakuha ang stealth at back attack. Sa puntong ito nagsimula ng sumigaw si Pina sa galit at pagtataka kung paano nagagawang talunin ng binata ang S-rank monsters ngang hindi man lang pinapawisan. Sagot naman ni A, ibinahagi sa kanya ni Yuri ang ilang kapangyarihang kanyang nakuha noon dahil dito nagsimula ng maiyak si Paesa. Sobrang galit sa kanyang kapatid na ngayon umiiyak rin dahil sa kanyang kabiguan. Sa kabila ng lahat, muling pinatatag ni Pina ang kanyang loob at nangakong hindi siya magpapatalo sa pangyayaring ito. Mabilis siyang nagpadala ng Arcane at Center upang umatake kay A, ngunit ginamit ng binata ang Super Acceleration upang tapusin ang dalawa sa isang hampas lamang. Sinuri ni Ursula ang mga bangkay ng halimaw para kay A at natamo niya ang mga sumusunod na kakayahan: Steel Thread at Sticky Thread mula sa Gagamba Magic Archery at Arrow Doding mula sa Humanoid Horse. Sa pagkakataong ito, dalawang S-rank monsters ang napatay ni A nang sabay bigang naramdaman ni Pina na mas malalim pa ang sitwasyon kaysa sa kanyang inakala. Napabulalas siya, tinatanong kung si Ain ba ay isang uri ng Supreme Monster, ngunit sagot naman ng binata isa lamang siyang humble evaluator. Samantala sa kabilang bahagi ng Forex, pagod nang naglalakad si Zoe. Sa sobrang panghihina natisod siya sa ugat ng isang puno at napaupo sa lupa sa labis na frustration. Tinanong niya ang kanyang sarili kung bakit nangyayari ito sa kanya at gaya ng dati sinisi si A sa kanyang kabiguan. Ilang oras bago ito dumating siya sa tavern, ngunit sinalubong siya ng malamig na tingin ng mga tao sa loob. May masamang reputasyon na siya matapos mabunyag na iniwan niyang mamatay sa dungeon ang kanilang item collector. Habang papunta sa counter, nagulat siya nang makita si Jolan matapos ang matagal na panahon. Gayon pa man mariin siyang sinabihan ng babae na huwag siyang kausapin. Dalawang lalaki ang lumapit at nagkomento na narinig nilang ginamitan niya ng paralyzing spell si A at itinapon ito sa mga wolves. Agad na dinapensahan ni Zoe ang sarili, sinabing si Jolan ang siyang gumamit ng spell, ngunit umarte ang babae na parang umiiyak at nagkunwaring siya ang pinilit ni Zoe na gawin iyon. Sinubukan ng lalaki na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit tila wala nang naniwala sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagmamakaawa, hindi na nagdalawang isip ang mga tao sa loob ng tavern. Itinapon nila siya palabas sa sobrang galit. Sinipal ni Zoe ang isang barrel at sumigaw, sinasabing kung sila ang nasa kanyang lugar gagawin din nila ang parehong bagay, ngunit sa kabila nito patuloy pa rin siyang hinuhusgahan ng lahat. Sa totoo lang, hiniling na lamang ng adventurer na namatay na si A upang hindi na niya kailangang pagdaanan ang matinding hirap na dinaruns niyang na ngayon, ngunit wala siyang ibang magagawa kundi harapin ang isang high difficulty solo mission. Isang napakahirap na pagsubok na kapag natapos niya ay makakapagpabago na manghuli ng A-rank sea monster sa isang dungeon na ginawa mismo ni Pina. Alam niyang napakaliit
Nang tansa niyang makalabas ng buhay ngunit wala siyang ibang paraan upang mabawi ang kanyang kredibilidad sa iba pang guild adventurers nang marinig ang isang tunog na patdo siya sa kaba at halos mawalan ng pag-asa ngunit agad siyang bumawi pumasa na makakaya niyang lampasan ito at sandal sa pader upang magpahinga hindi niya namalayan na ang simpleng galaw na iyon ay naging dahilan upang siya ay matest. Kung saan niya nakita si A nang mapagtanto niyang nasa isang secret dungeon siya alam ni Zoe na kailangan niyang labanan ang mga halimaw na kasing tindi ng mga hellhounds wala siyang ibang pagpipilian kundi patunayan ang kanyang sarili ngunit sa sandaling magsimula siyang maglakbay sa kagubatan bigla siyang nahulog sa isang hidden hole na puno ng matutulis na spike sa kanyang pagbagsak niyang ito. Na ang kanyang katapusan ngunit sa halip na mamatay bigla siyang bumagsak pabalik sa simula ng dungeon sa sandaling iyon ipinaliwanag ni Pina na sa dungeon na kanyang idinisenyo hindi namamatay ang sinumang. Lumahok ibig sabihin maaari siyang sumubok muli hanggat gusto niya dahil dito sinabing wala na siyang takot at patuloy siyang nagtatangkang makatawid kahit paulit-ulitin niya ito ng 12 o kahit daan-daang beses matapos ang napakaraming pagkabigo hindi pa rin siya sumusuko kahit sugatan at pagod na siya patuloy pa rin niyang sinusubukan sa pagkakataong ito nakasalubong niya ang isang gigantic reptile sa kanyang daraanan agad niyang hinugot ang kanyang sword ngunit bago pa siya makalaban tinamaan siya ng isang napakalakas na atake dahilan upang mabigyan siya ng malubhang sugat sa kaliwang balikat. Sa matinding rot narinig ni Zoe ang tinig ng dungeon spirit na muling nagtanong kung nais na ba niyang sumuko at ma-teleport palabas ngunit sa pagkakataong ito ayaw niyang sumuko nais niyang patunayan na. Kaya niya ngunit lumala pa ang kanyang sitwasyon nang biglang tapakan ng reptile ang kanyang kamay halos hindi na niya may galaw ang katawan wala na siyang lakas upang lumaban dahil dito ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at hinintay ang kanyang kamatayan ngunit sa halip na kamatayan isang mati stream of blood ang biglang tumama sa kanyang mukha nang imulat niya ang kanyang mga mata nakita niya. Ang isang lalaki na walang kahirap-hirap na pinugutan ng ulo ang S-rank monster gamit lamang ang isang mabilis na strike nagpasalamat si Zoe sa kanyang tagapagligtas nang lumingon si A pabalik upang tingnan. Ang lalaking tinulungan niya nagulat siya nang makita kung sino ito ang dati niyang kasama dumating si A upang sakupin ang dungeon at ninakaw ang kakayahang weapon breaker mula sa halimaw habang si Zoe ay nilamon ng matinding galit at kay kahihiyan matapos siyang sagipin ng taong pinakkinamumuhian niya hiniling ni A kay Yuri na pagalingin ang sugatang lalaki at gamit ang Water of the World Tree agad nitong napagaling ang malalalim na sugat ni Zoe bago nagpaalam si A dahil nagmamadali siya na bigla si Zoe at tinangka siyang pigilan ngunit bago pa siya makapagsalita tinapak siya ni A sa noo at ginamit ang feint skill dahilan upang mawalan siya ng malay habang bumabagsak narinig niyang may isang thrush picker na nagsabi kay Pina na sumuko na siya at kaang alisin sa dungeon samantala nagtungo si A sa boss gate kung saan ipinaliwanag ni Pina na sino ang hindi makakatalo sa boss ay hindi makakakuha ng gantimpala na isip ni A na muscle ang World Tree kung papatayin niya ang kalaban ngunit ipinaliwanag ni Ursula na hindi ito magiging problema hanggat masisira niya ang labyrinth core nang maunawaan ito tumawid si A sa gate at natagpuan ang sarili sa isa pang gubat narinig niyang lumindol ang lupa at nakita ang isang colossal turtle na lumitaw mula sa ilalim gumamit siya ng sunod-sunod na fireballs ngunit tila hindi ito nakaapekto sa halimaw bigla siyang inatake ng isang water ball ngunit gamit ang super evaluation. Pinabagal niya ang oras at ginamit ang parry upang ibalik ang atake ngunit muli walang epekto naisip niyang may kakaiba sa halimaw kaya't sinubukan niyang huwag gumalaw habang inaapakan siya ng turtle. Na siyang nagpatunay ng kanyang hinala isa lang itong illusion dahil sigurado na siya ginamit niya ang the spell ability at sa isang iglap naglaho ang turtle ipinakita ang tunay nitong anyo isang maliit at harmless na hayop na nagawang baguhin ang kanyang evaluation reading labis na nagulat si Yurs sa kung sino talaga ang nilalang na ito ngunit nang pilitin siyang patayin ito gumawa si A ng isang emosyonal na apela upang patawarin ang nilalang na sa huli napapayag niya ang mischievous spirit matapos nito nakarating ang grupo ni A sa lugar ni Pina kung saan niyakap siya ni Yuri at tinukso ng kanyang kapatid. Sinasabing tila nang nahulog na siya para sa misteryosong adventurer sa huli inamin ni Pina na gusto na niyang lumabas sa ilalim ng lupa at sumama sa grupo ni A kapalit ng pagbibigay niya ng kanyang spiritual core dahil dito pumayag ang lahat at opisyal nang naging bahagi ng team si Pina sa parehong sandali ang turtle ay biglang nagpakita ng kanyang human form at ipinakilala ang sarili bilang si Rim ang guardian ni Pina at anak ng Black Turtle isa sa 4 sacred beasts matapos itong sabihin tawag niya si Ursula na Little Ursula na labis na ikinagulat ni A lalo na nang makita kung paano iginagalang ng kanyang tutor.
Ang Guardian magalang na hiniling ni AK Sirim na payagan si Pina na sumama sa kanilang grupo na agad namang pinaunlakan ng babae, gayon paman inamin ni Sirim na may isa siyang pabor na hihilingin. Kay Little Ain at inabot sa kanya ang isang Philosopher's Stone, ipinaliwanag niya na nais din niyang sumama sa kanilang adventure at sa tulong ng stone na ito magiging posible ito, dagdag pa rito isiniwalat niya na ang kanyang pangunahing kakayahan ay barrier, isang napakapakipakinabang na kasanayan sa kanilang paglalakbay, dahil dito lahat ay pumayag sa kanyang pagsali, kaya humiling si Seren kay Ursula na iproseso ang spirit core ni Pina at ililink ito sa Philosopher's Stone, pati na rin sa artificial eye ni A. Makalipas ang ilang sandali habang masayang tinatalakay ng grupo ang kanilang bagong adventure. Expectations, natapos ni Ursula ang pagpoproseso ng core at inilipat ito sa mata ni A na nag-upgrade sa kanyang artificial eye sa level 4 habang pinagmamasdan niya ang kanyang lumalawak na grupo. Naramdaman ni A na magiging mas kapanapanabik ang kanilang journey, lalo na dahil mukhang masaya si Yuri, ngunit hindi pa tapos ang kanyang misyon. May 6 pang magkakapatid na kailangan niyang matagpuan samantala. Nagising si Zoe sa simula ng dungeon na may isang droplet of water na tumulo sa kanyang mukha nang mapagtanto niyang nailigtas siya ng dating scavenger ng kanyang grupo na paiyak na lamang siya kinabukasan. Sinamahan ni Jasper si A upang ibenta ang kanilang mga nakuha mula sa kanilang misyon. Ayon sa Noble, maaaring maghinala ang mga merchant sa counterfeit goods, ngunit dahil kasama siya magiging maayos ang lahat. Samantala nagulat ang ibang adventurers sa paligid sa presensya ng kilalang wealthy merchant na si Jasper na mainit na tinanggap ng guild's counter girl. Tinanong siya kung ano ang kanilang kailangan. At sa bahagyang pagkailang sinabi ni A na nais niyang ibenta ang ilang items na nakolekta niya mula sa mga dungeons. Matapos ang pagbebenta, idinagdag ni Jasper na balak niyang bilhin mismo ang mga items mula sa guild. Pagkatapos ng transaksyon, hiniling ng receptionist ang identification ni A at naguluhan nang makita niyang isa lamang siyang F-rank evaluator, isang antas na halos imposibleng makapatay ng malalakas na monster. Sa labis na pagdududa, tinanong niya si Jasper kung nalilinang lamang siya. Bukod pa rito, ang mga nakapaligid na adventurers ay agad namusa kay A dahil sa kanyang mababang ranggo, kaya't hiniling ni Jasper na ipakita niya ang mga dala niyang items. Agad namang inilabas ni A ang emblem sa kanyang kamay at itinapon ang mga material sa counter, dahilan upang mamangha ang lahat, lalo na nang makita nila ang Immortal King Cole na nasa gitna ng band. 10 gayon paan dahil sa kanyang mababang adventurer rank, naniniwala ang karamihan na ninakaw lamang niya ang mga items, dahilan upang lalo siyang makaramdam ng sama ng loob. Ito mismo ang dahilan kung bakit ayaw niyang pumunta sa guild upang maiwasan ang panghuhusga at pangmamaliit. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang babae ang biglang pumasok sa guild at inutusan ang lahat na itigil ang kanilang walang kwentang paghuhusga. Aniya hanggal ang pagbabase sa isang tao batay lamang sa kanyang posisyon sa guild. Sa sandaling ito, laking gulat ng lahat nang mapagtanto nilang ang babaeng ito ay si Megan, ang guildmaster ng kabisera. Lumapit siya kay A at sinuri ang kanyang kakaibang mata, dahilan upang matakot ang binata na baka natuklasan ni ito ang tunay na kalikasan ng kanyang artificial eye. Samantala ginamit ng receptionist ang Eye of Truth upang suriin ang mga items at kinumpirmang tunay ang mga ito. Dahil dito, napilitan ang lahat ng adventurers sa paligid na lunukan ang kanilang mga maling paratang laban kay A. Ginamit ni Jasper ang pagkakataong ito upang idiin na sapat ang lakas ni A upang talunin ang mga halimaw na ito, kaya't agad na humingi ng paumanhin ang counter girl sa kanyang maling paghusga. Hiniling din ni Megan kay A na patawarin ang empleyado, sabay paliwanag na paparusahan niya ito sa paghusga sa iba batay lamang sa kanilang trabaho. Ipinaliwanag niyang kahit ang ating kapalaran ay tila nakatadhana mula sa pagsilang, ang buhay ay mas nagiging kawili-wili dahil may mga taong hindi pumapayag na makulong sa kanilang nakatakdang landas. Dahil sa kanyang mga salita, nadama ni A ang matinding emosyon at sinagot siyang natutuwa siyang may taong katulad ni Megan sa guild. Nagustuhan ng guildmaster ang paraan ng pagsasalita ng binata at binigyang diin niya ito sa pamamagitan ng pay sa kanyang Kolar. Sabay pahayag na si A ang eksaktong uri ng adventurer na gusto niyang makita sa hinaharap. Habang papaalis, ramdam niyang muling magtatagpo ang kanilang landas balang araw. Samantala hiniling ng counter girl kay A na maghintay sa waiting room habang tinatansya ang presyo ng kanyang mga items. Ngunit bago pa ito matapos, tinanong ni Jasper kung maipapakita na ni A ang mga items na kanyang nakuha mula sa secret dungeon. Sa narinig na ito, biglang nagkagulo ang mga empleyado at mga adventurers, sabik na malaman kung sino talaga ang batang ito, dahil ang secret dungeon ay isang pagsubok na kakaunti lamang ang
May kakayahang mapagtagumpayan ngunit dahil hindi sanay sa ganitong uri ng atensyon biglang kinabahan si A at mabilis na tumakas kinagabihan nagbabad siya sa isang well-deserved bath upang magpahinga at magnilay-nilay sa kabila ng lahat bagaman labis niyang kinamumuhian ang pagiging Mina maliit hindi rin niya hinahangad na gawing sentro ng atensyon habang nagpapahinga sa men's bath biglang lumitaw si Yuri at nagkomento kung gaano kaganda ang gabi na bigla si A at hindi kaagad nakasagot lalo na nang mapansin niyang hindi lang si Yuri ang naroon lumutang din sa tubig si Pina at pabirong binanggit kung gaano siya kasabik nang makita ang kanyang kapatid sa paraang as nature intended agad niyang tinanong kung bakit naroon ang dalawa sa men's bath at ipinaliwanag ni Pina na bilang nature spirits hindi sila dapat pilitin na sundin ang mga panuntunan ng tao kung hindi pa yon sapat dumating si Harold upang pag-alitan si A dahil sa maling parte ng katawan ng kanyang anak na tila napansin niya dahil sa gulong ito na pilitang lumabas ng paliguan si A nang mas pagod pa kaysa noong pumasok siya habang nagpapahinga huling lumapit sa kanya si Sirem na nagsabing matagal na siyang hindi nakakakita ng ganito kasayang samahan kaya tama lamang naiwan niya si Pina sa pangangalaga ni A. Tinanong ng binata kung si Pina ay parang anak ni Siam at kinumpirma niya ito ipinaliwanag na ang mga guardians ang lumikha ng mga spiritual course at ang mga EG na nakapaloob dito ay ang mga dalaga nangangahulugan ito na si Sirem ay tunay ng ina ni Pina dahil dito naisip ni A kung may iba pang pairs maliban kay Yuri at Ursula at sinagot siya ni Sirem na mayroong 7 lamang nalitaw si A dahil narinig niyang ang first 3 ay natuyo na matagal na ang nakalipas ngunit kinumpirma ng babae na hindi naman tuluyang nawasak ang spiritual core nito at malamang nabuhay pa rin ang kanilang first spirit si Ekid na ang panganay sa magkakapatid gayon paman walang nakakaalam kung nasaan siya o kung nasaan ang mga dungeons na nagtataglay ng iba pang mga puno sa kabila. Nito determinado si A na ipagpatuloy ang kanyang paghahanap lalo na dahil marami siyang utang na loob kay Yuri at nais niyang tulungan itong muling makasama ang kanyang pamilya napansin ni Sirem na taglay ni A ang isang pambihirang kakayahan ang pag-uugnay ng mga tao anuman ang kanyang lakas o iba pang kasanayan kinabukasan nagtungo si A sa isang pulong kasama si Jasper upang kumuha ng impormasyon ngunit nagulat siya sa presensya ni Megan ang Guildmaster ipinaliwanag ni Megan na may isang misyon na tanging si Ain lamang ang maaaring gampanan ang Bime isa sa makapangyarihang sinaunang dragons na nilikha ng Demon Lord Macon matapos mail ang Demon Lord nagkubli ang dragon ngunit para sa hindi maipaliwanag na dahilan bigla itong lumitaw upang umatake sa mga traders at caravans na dumaraan sa lugar dahil dito nais ni Min na harapin ni A ang Bahikat sa isang opisyal na SS rank task nagbabala si Jasper na maaari siyang mamatay sa misyon na ito at pinagsisihan pa ang sinabi niyang ayaw na niyang makisali sa guild ngunit sa kabila nito buong tapang na tinanggap ni A ang hamon alam niyang mahirap ang sitwasyon ng guild sa saya ng balita pinuri ni Jasper ang kanyang kaibigan sinasabing may malakas at marangal napuso si A na bagay sa kanyang kapangyarihan samantala hindi nagulat si Megan inaasahan na niya ang ganitong sagot mula sa binatang nakapukaw ng kanyang interes telepathically kinuhan ni Ursula kung gaano nakahinang ang pananaw ni A sa buhay habang formal namang binati siya ni Guildmaster Megan at sinabing umaasa siya sa kanya sa pagsisimula ng misyon matapang na hinarap ng adventurer ang matinding init ng desyerto sa kabila ng paghihirap kinumpirma ni Ursula na malapit na ang bahit ipinaliwanag niya na ang halimaw na ito ay isang earth dragon na may kakayahang sumipsip ng magic spells gamitin ang enerhiya ng mga ito para sa sarili at kaya ring gawing matatalim na bala ang hangin na tinatawag na spiral bullets matapos marinig ito na pagtanto ni A na limitado ang kanyang mga opsyon at kailangan niyang gumamit ng sword skills sa halip na magic sa ara nagtatago ang Bemas sa ilalim ng buhangin at trabaho ni A na pilitin itong lumabas bilang bahagi ng kanyang plano ginamit niya ang Nova Strike lumikha ng isang napakalalim na crater sa buhangin na halos umabot sa kailaliman ng impyerno mula sa kailaliman lumitaw ang halimaw galit na galit at nais malaman kung sino ang insolent human na naglakas loob gambalan. Ang kanyang pagtulog sa harap ni A tumambad ang isang nilalang na hindi kailanman nakaranas ng pagkatalo mula nang bigyan ito ng buhay ng Demon Lord wala pa itong nakasagupa na mas malakas kaysa sa kanya. Kaya't ang kanyang napakalawak na kapangyarihan ay sapat upang talunin ang sinumang hamon sa mundong ito sa katunayan ito mismo ang dahilan kung bakit siya ay nababato wala pang nakalaban na nagbigay sa kanya ng tunay na hamon gayon pa man nang mapansin niyang kayang gumamit ni A ng medyo malalakas na spells na pangiti ang Bime kahit hindi epektibo sa kanya ang magic mukhang magiging kawili-wili ang labanang
Ito habang nag-uusap kinwestiyon ng Baim kung sino si A para hamonin ito sa sagot ng binata formal niyang ipinakilala ang sarili at kinumpirmang narito siya upang talunin ang halimaw sa halip na matakot. Tumawa ng malakas ang Earth Dragon pinaalalahanan siyang ito mismo ay nilikha ng Demon Lord gayon paman walang takot na sagot ni A na kung ganoon marahil hindi rin ganoon kahirap talunin ang Demon Lord. Mismo dahil sa matapang na kumanto ng binata nagsimulang manginig sa galit ang Baim at walang pag-aalinlangang nagpakawala ng sunod-sunod na spiral bullets sa kabila nito tiniyak ni A na walang saysay. Ang lahat ng pagsisikap ng halimaw sa pag-aakalang tiyak ang tagumpay sa kanyang pabor dahil sa buhanging lupain patuloy na umatake ang Baim ngunit sa mabilbilis na dodeng ni A nagwa niyang makalapit. At putulin ang kaliwang braso ng halimaw isang katawan na kasing taibay ng Orc Column ngunit hindi nagpadala ang beam sa halip lamusong ito sa ilalim ng lupa upang supresahin ang binata labis ang tiwala nitong. Hindi mahuhulaan ni A ang kanyang susunod na galaw sa isang biglaang pagsalakay mula sa ilalim ni lamon ng Baimat ang kanyang katawan agad na nagpalabas si A ng isang ultimate spell na nagta sa isang matinding pagsabog sa ulo ng halimaw sa kabila ng matinding pinsala na natiling buhay ang Baim at sa pamamagitan ng kanyang durog na mata nakita niya si A dito niya napagtanto hindi ito ang tingin ng isang taong nilamon kundi ang titig ng isang devor sa sandaling iyon unang beses niyang nauunawaan ang konsepto ng pagkatalo habang nakahandusay at ang kanyang balat ay halos wala na tinanong ng Baim kung paano siya natalo ipinaliwanag ni A na ginamit niya ang kanyang assessment ability at nalaman niyang kaya lamang sumipsap ng magic ng Bimo sa pamamagitan ng kanyang panlabas na balat kaya sa halip na atakehin. Ito mula sa labas ginamit ni A ang kanyang ultimate spell sa loob mismo ng katawan nito idinagdag pa niya na hindi rin siya nadamay sa pagsabog dahil gumamit siya ng isang napansin ang illusion spell na ginamit niya noong una silang nagkita sa katunayan matapos sumisid sa ilalim ng lupa pa ang beam ang hinahabol lamang nito ay isang mirage ni A kung talagang isang makapangyarihang halimaw ito dapat ay. Napansin niyang ilusyon lang iyon kaya't ayon kay A natalo siya dahil sa kanyang arogansya laban sa mga tao sa wakas habang ang kanyang katawan ay unti-unting naglalaho at natutunaw na parang itim na buhangin. Sa hangin naranasan ng Baimat ang mga damdaming matagal na niyang gustong maramdaman sakit paghihirap matinding pighati at ang unang pagkatalo sa kanyang buhay habang unti naglalaho ang Baim hindi nito. Inakalang napakahirap dalhin ang bigat ng kamatayan lalo na ang matinding takot na parang isang kabayong pababa sa isang matarik na burol matapos ang laban tinanong ni Ursula kung bakit tila naguluhan. Si A at inamin niyang bagamat masama ang Baim iniisip niya kung paano ito magiging kung hindi ito nilikha ng Demon Lord kasabay nito napaisip din siya kung paano magiging ang kanyang buhay kung hindi niya nakilala ang World Tree sa kanyang walang pasensyang paraan sumagot si Ursula na kahit sa ibang pagkakataon hindi kailanman magbabago ang kalikasan ng ganoong nilalang pinayuhan siya nito na suriin. Ang mga kakayahang kanyang nakuha at nang gawin niya ito nagulat siya sa kalidad ng mga kasanayang natutunan niya kabilang ang spiral bullets dumating sina Yuri si Rim at Pina upang palakasin ang loob. Ni A ngunit sinabi niyang nagawa lamang niya ito dahil sa lakas na ibinigay nila sa kanya pagbalik sa kaharian tinugon ni A ang kahilingan ni Claudia na makilala ang kanyang ama nang walang ang abiso biglang. Dumating ang hari mismo sa silid nang makita ang nakapanghihilakbot na anyo ng monarch agad na tumayo at yumuko si A sa labis na kabangunit sa kanyang gulat ang hari ay isang mabait at kalmado ang tao. Kabaligtaran ng kanyang inakala dahil dito bumalik siya sa kanyang upuan ngunit biglang niyakap siya ni Claudia sabay banggit na gusto niyang maging pangalawang asawa ni A upang hindi magpahuli niyakap. Din siya ni Yuri sa huli masayang ipinahayag ng hari ang kanyang kagalakan na magkaroon ng isang mahalagang figure bilang manugang lalo na't si A ang tumalo sa nakakatakot na Bameth inilarawan din niya. Ang binata bilang eksaktong gaya ng sinabi ng kanyang anak gwapo may kasanayan at mapagkumbaba isang mandirigmang hindi kailanman naging mayabang sa kabila ng kanyang lakas dagdag pa rito sinabi ng hari. Na ang Behemoth ay hindi lamang ang tagumpay ni A kundi na-rescue rin niya si Claudia ilang araw na ang nakalipas dahil dito bilang pagpapakita ng pasasalamat mo ko mismo ang hari kay A isang bagay na nagbigay. Sa kanya ng matitinding kahihiyan agad niyang hiniling sa monarch na itaas ang kanyang ulo dahil si Yuri rin ang tumulong sa kanya upang magtagumpay dahil dito nagpasalamat din ang hari sa espiritu at idiniin na sa kababang loob ni A at sa kanyang pagbibigay ng kredito sa iba tiyak na magiging isang napakahalagang tao ito balang araw bilang tanda ng kanyang pagpapahalaga ibinigay ng hari kay A ang
Isang relo na may royal crest na nagbibigay sa kanya ng maldayang paglalakbay saan man sa kaharian samantala sa lansangan nag-uusap ang mga tao tungkol sa tagumpay ni A sa pagtalo sa Bime isang sinaunang dragon. Habang naglalakad si Zoe aksidente siyang nabangga ng isang lalaki na pinag-uusapan si A dahilan upang siya ay bumagsak sa lupa puno ng puot. Kahit saan siya magpunta ang tanging usap-usapan ay ang kanyang dating kasama dahil dito nag-isip siya kung mas mabuting nanatili na lamang siya sa pagiging isang garbage collect upang mapanatiling mahina si A. Sa puntong ito lumitaw ang isang nature spirit na nagngangalang Mid na inalok siyang tulungan sa kanyang madilim na balak. Nagising si Yuri mula sa isang napakagandang pagtulog nang pumasok si Pina sa kanyang kwarto. Kagagaling lang nito sa shower kaya tinulungan siya ni Yuri na patuyuan ang kanyang buhok. Habang ginagawa ito nabanggit ni Yuri ang kanyang pag-aalala kay A. Hindi pa ito nagigising simula nang huli siyang lumaban kaya pakiramdam niya ay may mali rito. Ngunit sinabi Bin Pina na huwag siyang mag-alala dahil malamang na sobrang exhausted lang si A sa lahat ng laban na pinagdaanan niya nitong mga nakaraang araw. Pero kung talagang gusto ni Yuri na mapabuti ang pakiramdam ni A, iminungkahi ni Pina na ipagluto niya ito ng isang masarap na pagkain na kakainin pag nagising ito. Siguradong maa-appreciate ito ni A. Naisip ni Yuri na magandang ideya ito. Kaya sinabi ni Pina na dapat silang mamili ng mga sangkap bago pa magising si A. Ngunit nag-aalinlangan si Yuri na lumabas nang walang kasama si A dahil maaaring maging delikado sa labas. Pero ano nga ba ang tansa na may mangyaring masama sa isang beses na aalis sila nang wala si A samantala si A ay nananatiling walang malay sa kama habang binabangungot. Nakikita niya ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Bilang si Zeus Pism kung paano siya palaging tinatrato na parang basura kahit anong gawin niya sa tuwing minaliit o minaltrato siya ni Zoe. Tinanggap na lang niya ito nang may ngiti sa kanyang mukha parang isang ganap na hanggal. Pagkatapos nagkaroon siya ng isa pang bangungot, isang pangitain kung saan siya ay kinakain ng hellhounds ng buhay. Alam niya na ito ang magiging kapalaran niya kung hindi niya nakilala sina Yuri at Ursula. Lahat ng kanyang insecurities ay nagsimulang mag-anyong anino ng kanyang dating mahinang sarili at sinabi nito sa kanya na gaano man siya magpursige hindi niya kailanman mababago ang kanyang tunay na likas na pagkatao. Nagising si A na sumisigaw mula sa kanyang bangungot at nakita niyang nakaupo si Ul sa tabi ng kanyang kama. Sinabi nito sa kanya na matagal na siyang tulog kaya nagsimula nang mag-alala sina Yuri at Pina. Ngunit ngang mabanggit ang dalawa agad niyang tinanong kung nasaan sila. Ipinaliwanag ni Ursula na lumabas sina Yuri at Pina upang mamili. Nag-alala si A dahil hindi niya gustong lumabas sila nang walang kasama upang protektahan sila. Ngunit sinabi ni Ursula na walang dapat ipag-alala dahil sinusubaybayan niya ang kanilang kinaroroonan in real time kaya kung may mangyari man madali silang makakarating upang tumulong. Para sa ngayon pinayuhan niya si A na magpahinga pa ng kaunti dahil halatang nagkaroon siya ng masamang panaginip. Sa puntong iyon ibinahagi ni A ang kanyang panaginip. Napagtanto niyang kung hindi niya nakilala sina Ursula at Yuri o kung hindi siya tinulungan ni Ursula dahil kay Yuri malamang ay naging pagkain na siya ng halimaw. Naiisip niya na puro swerte lang ang naging buhay niya at sa kaibuturan ng kanyang puso pakiramdam niya ay wala pa rin siyang halaga. Isa lang siyang worthless appraiser. Samantala hindi pa rin makapaniwala si Zoe sa alok na natanggap niya mula kay Ekid na tinanong niya ito kung seryoso ba itong tutulungan siyang maghiganti kay A. Sa puntong ito ipinaliwanag ni Ekid na ang tungkol sa spirit ay sinabi niya na ang tanging dahilan kung bakit napakalakas ngayon ni A ay dahil nabigyan siya ng isang spirit. A malamang hindi man lang ito nagsikap para sa kanyang kapangyarihan dahil dito tuluyan ng naunawaan ni Zoe ang nangyari at pakiramdam niya ay hindi ito pat bakit ang isang tulad ni A na wala dahil lang sa isang spirit. Ay dito pumasok ang isang alok ni Kid na isang hindi matutulan ni Zoe. Tinanong niya ito, gusto mo bang magkaroon din ng sarili mong spirit? Ay sa sandaling marinig ito agad na tinanggap ni Zoe ang alok. Wala siyang pagdadalawang isip, handa siyang gawin ang lahat upang makuha ang kapangyarihan na iyon. At sa mismong sandaling iyon nabuo ni Ekid na ang isang ng spirit ay sa kanyang kamay at walang pag-aalinlangan itong ibinaon sa noon ni Zoe. Agad na naramdaman ni Zoe ang matinding sakit habang ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Nagsimula siyang magmuat nang matapos ang kanyang transformation. Si Zoe ay naging isang malakas na halimaw at agad niyang sinubukan ang kanyang bagong kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtalon sa ere at mabilis na pagtakbo sa mga bubong. Sa gitna nito nakita niya si Jolan kasama ang bagong kasintahan at dahil hindi pa rin siya nakaka-move on sa ginawa nitong pagtalikod sa kanya agad niyang tinugis ang dalawa. Kinagat at pinugot ang ulo ng kasintahan ni Jolan habang mapanuksong tinatanong ito kung sino na ang paprotekta sa kanya ngayon. Sa takot nagmakaawa si Jolan para sa kanyang buhay pero walang
Awa siyang pinugutan ni Zoe samantala sina Pina at Yuri ay nasa bayan nang marinig nila ang malakas na pagsabog at makita ang mga taong nagtatakbuhan mula sa isang halimaw na nagwawala habang tumutulong. Si Yuri sa isang batang nasugatan patuloy namang winawasak ni Zoe ang lungsod habang si Echidna ay natutuwa sa kaguluhang dulot nito pero sa tingin ni Echidna oras na upang magtrabaho si Zoe kailangan niyang patayin ang iba pang spirits upang mawalan ng kapangyarihan si A at bumalik ito sa pagiging mahina na sabik si Zoe sa ideyang ito at agad niyang tinunton ng pinakamalapit na spirit si Yuri mismo. Muntik na niyang patayin si Yuri gamit ang isang suntok pero sa huling segundo iniligtas siya ni Pina sa pamamagitan ng isang barrier at mabilis na hinaya palayo sinubukan ni Zoe sirain ang barrier ngunit hindi ito matibag kaya ipinaalala ni Ekid na sa kanya ang espesyal na kapangyarihan niya ang anti-arts gamit ito nakapag-ipon siya ng enerhiya at nagawang wasakin ang barrier sa pamamagitan ng matatalas. Niyang mabilis niyang hinabol sina Yuri at Pina at sa muling pag-atake napakadali niyang binasag ang pangalawang barrier ni Pina na nagdulot ng matinding takot dito tumayo si Yuri sa harapan ni Pina. Upang protektahan ito ngunit siya mismo nadakip ni Zoe na nagbabalak na patayin siya sa mismong sandaling iyon sa huling segundo dumating si A at mabilis na umatake pinilit na pakawalan si Yuri kasabay nito humingi ng paumanhin si Yuri sa kanilang pagkatagal ngunit sinabi ni A na mas mahalagang bumalik sila sa ligtas na lugar sinubukan ni A na i-appraise ang halimaw ngunit walang lumabas na impormasyon. Dahil sa isang napakalakas na kumang spell na naging dahilan upang magtanong si Ursula kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito muli sumugod ang halimaw kay A ngunit naparito ng huli at agad niyang pinalipad palayo gamit ang kanyang lakas habang bumalik ang halimaw para sa panibagong pag-atake sinubukan ni A na gumamit ng isang barrier upang harangan ito ngunit tulad ng nangyari kay Pina napakadali nitong binasag ni Zoe nasaktan si A mula sa huling pag-atake kaya agad siyang ininsulto ng halimaw at nang marinig niya ang boses nito napagtanto niyang si Zoe pala ang nasa likod ng nakakatakot na anyong ito. Kumpirmado ni Zoe na siya nga iyon at ipinagmamalaki niyang nakuha rin niya ang basbas ng isang spirit kaya kasing lakas na siya ni A nagtaka si A kung paano ito nangyari ngunit habang iniisip niya iyon. Biglang sinamantala ni Zoe ang pagkakataon at sinuntok siya papunta sa isang pader sinundan ito ng isang matalim na slash pero mabilis na umiwas si A at naglagay ng distansya sa pagitan nila nagtanong si Ursula kung bakit hindi pa lumalaban si A ngunit kahit na naging isang halimaw si Zoe isa pa rin siyang tao sa mata ni A at hindi niya kayang pumatay ng isang tao kahit pa ito ay isang walang kwentang Tridor biglang sumulpot mula sa lupa ang mga tentacle ni Zoe kaya napilitan si A na tumalon papunta sa isang bubong ngunit agad din itong sinundan ni Zoe habang pinag-aaralan ang kanyang bagong kapangyarihan. Hindi pa rin makapaniwala si Zoe sa antas ng pagkawasak na kaya niyang gawin at lalo pa siyang naguguluhan kung bakit si A na may parehong lakas ay hindi ito ginagamit para sa sarili niyang kapakinabangan. Nang nagkaroon si Zoe ng ganitong kapangyarihan agad niyang ginamit ito upang maghayganti sa mga taong samira sa kanya kaya nagtataka siya kung bakit hindi iyon ginawa ni A sa kanya sinabi ni Zoe na kahit anong gawin ni A para magpakabanal hindi may kakaila na siguradong minsan niyang inisip ang pagputol ng kanyang ulo bilang ganti sa lahat ng pang-aapi nito noon sinubukan ni A na itanggi ito ngunit biglang lumitaw ang kanyang sariling anino upang ipaalala sa kanya ang mga taong minata siya sa pagiging isang worthless appraiser ipinunto ng anino niya na siya at si Zoe ay pareho lamang mga taong dating walang halaga at gagawin ang lahat para lang mabuhay kahit pa ito ay kaiya-hiya kahit na mas malakas na siya ngayon sa kaibuturan ng kanyang pagkatao isa pa rin siyang walang silbing basura unti-unting. Napapaisip si Ain kung tama nga ba ang sinasabi ni Zoe ngunit biglang lumabas si Yuri at isinigaw na mali ito si Ain ang pinakabait na taong nakilala niya sinabi ni Ursula na hindi lang lakas ang nakuha ni A kundi pati ang kanyang puso ay nagmas matatag sa kabila ng kapangyarihan niya pinili niyang gamitin ito para tumulong sa iba at hindi kailanman niya sinaktan ang sino mang mas mahina kaysa sa kanya. Hindi tulad ni Zoe dagdag pa ni Yuri hindi lang si A ang nagkaroon ng swerte noong araw na iyon kundi pati siya dahil mula nang makilala niya si A nagbago rin ang kanyang buhay para sa ikabubuti magsasalita. Pasana si Zoe ngunit nainas na ito sa lahat ng sentimental na usapan kaya muli niyang iginiit na si A ay isa kapangyarihan ng spirits ngunit sa pagkakataong ito hindi na naapektuhan si A ng mga salita niya hindi na siya ang dating A na madaling matinag inamin ni A na ang tanging dahilan kung bakit siya malakas ngayon ay dahil tinulungan siya ni na Yuri at Ursula at iyon ay isang hindi maitatangging katotohanan.
Ngunit kahit ganoon alam niyang naniniwala sa kanya ang mga kaibigan niya kaya ipapangako niyang mamumuhay siya ayon sa kanilang mga inaasahan habang sinasabi niya ito isang matinding enerhiya ang nagsimulang bamalat sa kanyang katawan at tuluyang pinawi ang anino ng kanyang insecurities na nagbigay sa kanya ng mas mataas na antas ng kapangyarihan matapos niyang tanggapin ang kanyang sarili si A ay tuluyan. Nang naging isang opisyal na spirit guardian nangangahulugang kaya niyang gamitin ang 100 por ng kanyang spirit power kaya nang muling umatake si Zoe hindi lang niya basta naiwasan ang atake madali niyang nabasa ito at nakapture alag ni A ang kanyang atake at ngayon ay unti-unting nilalapitan siya nito may nakakaawang tingin sa kanyang mga mata ayaw ni Zoe na tingnan siyang ganoon kaya agad siyang tumayo. At sumugod muli ngunit sa pagkakataong ito hindi na nagparada si A sa halip naglagay lang siya ng barrier at nanatiling nakatayo tinawanan siya ni Zoe at sinabing walang silbi ang barrier dahil kaya niyang batasin ito gamit ang anti-parts ngunit laking gulat niya nang makita niyang tumalbog lang ang kanyang atake sa barrier ni A na pagtanto ni Zoe na ang biyayang natanggap niya ay 10% lamang ng kapangyarihan. Ng spirit samantalang si A ay gumagamit na ngayon ng 100% ng kanyang spirit power isang labang wala siyang tansang manalo sa labis na pagkadismaya sumigaw si Zoe at humingi ng mas maraming kapangyarihan. Mula kay Ekid na dahil naaaliw siya sa laban pinagbigyan siya nito at binigyan pa ng kaunting dagdag na lakas na nagresulta sa lalo pang pagbabago ng katawan ni Zoe ngunit sa pagkakataong ito handa na si A na tapusin ang laban sumugod si Zoe ngunit bago pa siya makalapit itinaas ni A ang kanyang espada at pinalabas ang isang matinding atake na tuluyang Iris sa spirit A ni Zoe sa pagtatapos ng laban. Bumalik si Zoe sa kanyang anyong tao at nagulat nang makita si A na nakatayo sa harapan niya may iniabot na kamay isang senyales ng awa at pagpatawad galit na galit si Zoe sa kung paano laging nagpapakataas. Si A laging nag-aalok ng tulong sa iba kahit na sa tingin niya ay mahina ito ngunit para kay A wala namang masama sa pagtulong sa iba kahit na mahina ka kung siya mismo ay nagawang magbago at maging taong. Siya ngayon maaaring magbago rin si Zoe kailangan lang niyang magsimulan lumakad sa tamang landas sa wakas tumago sa puso ni Zoe ang mga salita ni A kaya tinanggap niya ang kamay nito ngunit kahit na nagbago na ang pananaw niya hindi mababago ang katotohanang pinugutan niya ng ulo ang dalawang tao at winasak ang lungsod kaya diretso siya sa kulungan ng matagal na panahon nalulungkot si A para kay Zoe dahil halatang sinamantala ng kung sino man ang kanyang emosyon at binigyan siya ng spirit powers pero ang tanong ano ang motibo ng misteryosong spirit na ito kinagabihan bumalik si Ekid na sa lungsod at pinulot ang shattered spirit Zoid dahil nakapag-react ni Zoe sa laban sa huling at atake ni A hinihalo niya ang cleansing power ni Yuri kaya sa halip na patayin si Zoe tinanggal lang nito ang kanyang halimaw. Naanyo ngunit ngayon may panganib na maaaring sabihin ni Zoe sa iba ang tungkol sa kanyang pagkikita kay Ekid na kaya agad niyang tinanggal ang mga alaala nito dahil hindi siya maaaring hayaang hadlangan. Sa kanyang layunin ang muling pagbuhay sa Demon Lord Mikan samantala sa ibang dako nakaupo si A at tahimik na umiinom ng tsaa nang biglang lumapit si Yuri na halatang kinakabahan may gusto siyang hilingin. Kay A isang halik na tigilan si A sa narinig at agad siyang nanigas sa gulat kaya tinanong niya si Yuri kung nagbibiro lang ito ngunit seryoso si Yuri biglang sumulpot si Ul sa likuran ni A at ipinaliwanag na kahit hindi siya sangayon dito ang halikan ay isang mahalagang ritual ng kontrata sa pagitan ng isang guardian at ng kanyang spirit sa madaling salita kailangan talaga itong gawin ni A hanggang ngayon. Hindi pa ganap na matatag ang koneksyon nila ni Yuri kaya siya ang nagnadala ng bigat upang hindi mahirapan si A ngunit ngayong opisyal na siyang isang spirit guardian kinakailangan nilang tapusin ang ritual upang ganap na maitatag ang kanilang koneksyon dahil kinakailangan talaga ng halik upang matapos ang ritual humarap si A kay Yuri ngunit agad niyang napansin sina Kim at Pina na nakatingin sa kanila. Sinabi ng dalawa na huwag na silang pansinin at ituloy na ang halikan ngunit hindi kayang gawin ni A ang isang bagay na ganito kahihiyan habang may nanonood sa puntong ito sumagot si Ursula at ipinagtabuyan sina Pina at Kaing palabas ng silid dahil halatang hindi makapag-focus si A ngunit nagtaka si Pina kung bakit parang wala lang kay Ursula ang ideyang may lalaking hahalik sa kanyang anak sinagot siya ni Ursula na wala siyang dapat ipag-alala dahil hindi naman estranghero si A pero binigyan niya ito ng matinding babala kung susubukan niyang lumampas sa halik hindi niya ito mapapatawad sa wakas iniwan nilang dalawa sina A at Yuri sa loob ng silid habang nakapikit na si Yuri at handang tumanggap ng halik yumoko si A upang gawin ito ngunit bigla siyang nadapa sa halip na sa labi ang noo ni Yuri ang kanyang
Nahalikan sa kabila ng kanyang pagkakamali, umapaw pa rin ang kapangyarihan ni A at muli niyang na-unlock ang isa pang antas ng kanyang Spirit A, ngunit kahit na ito ay nagkaroon ng epekto, naiinis pa rin siya sa kanyang sarili dahil sa maling paghalik, samantalang sobrang saya naman ni Yuri sa nangyari, samantala si Echidna ay naglakbay papunta sa kastilyo ng Demon Baron Falco upang magbigay ng isang misyon. Gusto niyang ipapatay ang isang lalaking tao. Wala namang problema kay Falco ang pagpatay ng isang mortal, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya pa ang inutusan para sa isang tila walang halagang gawain. Ipinaliwanag ni Echidna na bagaman hindi mukhang delikado si A, siya ang taong nagawang talunin ng isang beam, ngunit sa paningin ni Falco hindi naman iyon kahanga-hanga dahil kaya rin niyang gawin iyon gayon paan dahil kay Echidna siya may utang na loob. Tinanggap niya ang misyon at binuksan ng isang portal patungo sa mundo ng mga tao. Ang kanyang kakayahan ay tinatawag na Hillwind na nagbibigay sa kanya ng kakayahang lumipad sa supersonic speed na nagiging dahilan upang hindi siya makita ng hubad na mata sa loob ng kanilang lipi. Si Falco ang pinakamabilis na Demon Noble. Habang papalapit siya sa kinaroroonan ni A, nakita niyang lumabas ito sa balkonoa, kaya tumigil siya sa harap ng binata upang magpakilala, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, agad siyang pinutol ni A na halatang walang interes makipag-usap. Sinabi nitong masyado ng gabi para makipagtalo sa isang nakakainis na ibon, kaya tinanong niya kung maaari na lang itong bumalik sa ibang araw. Lubos na nainsulto si Falco kaya sumugod ito sa pinakamabilis niyang bilis, balak laslasin si A gamit ang kanyang matatalim na talon, ngunit sa isang iglap napalipad siya sa ere matapos siyang sample ni A. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Paano nagawang makita ni A ang kanyang supersonic attack at nakareact pa ito ng ganoon kadali, ngunit hindi pa doon natatapos ang laban. Tumalon si A taas gamit ang kanyang Hawk's Bullet at tuluyang pinabagsak si Falco sa lupa. Pagbagsak niya wala na siyang buhay. Matapos iyon ginamit ni A ang kanyang appraisal ability upang makuha ang impormasyon tungkol sa Hillwind. Pagkatapos ay naglakad pabalik sa kanyang silid upang matulog muli, ngunit dahil sa ingay na nilikha ng laban, nagising ang iba pang kasamahan niya. Nagtipon sila at nagtanong kung ano ang nangyari, kaya agad namang humingi ng paumanhin si A sa pagkaabala. Sa kanilang pagtulog nang makita ng lahat ang bangkay ng demonyong napatay ni A, pabirong sinabi ni Pina na kung kaya niyang talunin ang ganoong klase ng halimaw nang hindi kinakailangan ang tulong ni Ursula, baka mas malakas na siya rito. Ngunit sa halip na sagutin ito, agad siyang nilock ni Ursula sa isang submission hold upang ipaalala kung sino pa rin ang mas dominante. Kinabukasan nagtungo si A sa Royal Castle kung saan nagulat si Claudia sa kanyang pagdating dahil hindi naman ito madalas pumunta roon. Tinanong siya nito kung ano ang pakay niya at ipinaliwanag ni A na nais niyang bisitahin ang Forbidden Library ng kastilyo dahil may mga impormasyong matagal na niyang hinahanap na maaaring naroon, lalo na tungkol sa Three Spirits. Karaniwan ang library na ito ay exclusive lamang sa royal family, ngunit dahil niregaluhan siya ng hari ng isang relo na may royal crest, pinayagan siyang pumasok. Pinangunahan siya ni Claudia patungo sa pangunahing pasukan ng Forbidden Library, ngunit sinabi niyang hanggang doon lang ang maitutulong niya upang makapasok. Kinakailangang may pahintulot mula sa parehong hari at ang mismong librarian ng library may pahintulot na si A mula sa hari, ngunit nagtataka siya kung paano makakakuha ng permiso mula sa isang librarian na hindi pa niya nakikilala. Ipinaliwanag ni Claudia na napakadto lang ng proseso. Kung hindi ka pinayagan ng librarian, imposibleng makapasok. Hindi pa rin niya masyadong ang ibig sabihin nito, kaya sinubukan niyang pumasok at wala namang nangyari. Ipinagpalagay niya na nangangahulugan itong pinayagan na siya ng librarian, kaya sinabi niya kay Yuri na sumunod na sa kanya upang simulan ang paghahanap sa mga libro. Ngunit nang subukang pumasok ni Yuri, bigla siyang napigilan ng isang barrier. Sa isang iglap nag-teleport si Ul sa tabi nila dahil bigla niyang nawala ang koneksyon niya kay A at iyon ay malamang dahil sa barrier. Tinanong ni A kung kaya bang A ay teleport ni Ursula ang sarili niya papasok, ngunit ipinaliwanag niyang sinubukan na niya at walang epekto gaano man siya kasanay sa teleportation magic. Hindi niya kayang lampasan ang barrier dahil tanging mga tao lamang ang maaaring makapasok dahil walang ibang paraan upang makapasok ang kanyang mga kasama. Nagpasya si A na magpatuloy mag-isa at tuluyang pumasok sa Forbidden Library. Namangha si A sa dami ng mga libro sa loob ng Forbidden Library, isang tunay na kayamanan ng kaalaman. Habang iniikot niya ang kanyang tingin, bigla niyang naramdaman ang isang bagay na bumabagsak mula sa itaas. Nang tingnan niya ito ng mas maigi, nagulat siya nang makita na ito ay isang babae. Agad siyang sumugod pasulong at sinalo ito bago ito bumagsak
Sa lupa tinanong niya kung ayos lang ito at nagpasalamat naman ang babae sa kanya bagaman halatang natatarante ito dahil sa paghawak ni A. Pinakilala ng babae ang sarili niya bilang Alice kaya naman ipinakilala rin ni A ang sarili niya at tinanong kung paano siya basta na lang nahulog mula kung saan ipinaliwanag ni Alice na nasa itaas lang siya nagbabasa ng libro nang bigla na lang siyang mahulog masyado lang. Daw siyang nalibang sa kanyang binabasa habang pinag-uusapan nila ito agad niyang ginamit ang kanyang wand upang ibalik ang libro sa tamang pwesto gamit ang magic alam niya kung saan eksaktong nakalagay ang bawat libro sa buong library dahil siya mismo ang librarian ito nagulat si A nang marinig ito kaya agad siyang nagpasalamat kay Alice nagtaka naman ito kung bakit siya nagpapasalamat kaya ipinaliwanag ni A na ang tanging dahilan kung bakit siya nakapasok sa library ay dahil siya bilang librarian ang nagbigay ng permiso sa kanya dahil dito tinanong siya ni Alice kung ano nga ba ang kanyang dahilan sa pagpunta rito ipinaliwanag ni A na may isang napakahalagang tao sa kanya kaya gusto niyang tulungan itong hanapin ang kanyang pamilya na intindihan ito ni Alice kaya ginamit niya ang kanyang magic upang kumuha ng isang libro mula sa mataas na stand ipinakita niya ito kay A at ipinaliwanag na naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa mga secret dungeons kaya maaaring nandito ang hinahanap niyang sagot. Habang nag-uusap sila biglang tinanong ni Alice kung kumusta si Yuri nagulat si A at tinanong kung paano niya alam ang pangalan ni Yuri ipinaliwanag ni Alice na nakikilala niya ang spirit core na nasa mata ni A at alam niyang ito ay pag-aari ni Yuri dahil siya mismo ay isa rin sa mga world spirits makalipas ang ilang panahon natapos na ni A ang pagsakop sa isang dungeon na nakalista sa librong ibinigay ni Alice ngunit hindi ito ang tamang lugar sinimulan niyang pagdudahan kung tama ba ang ibinigay na libro kaya nagpa siya siyang bumalik sa library upang muling kausapin si Alice samantala habang papunta. Si A lihim siyang pinagmamasdan ni Alice gamit ang kanyang Thousand Mile Eyes ability nang magkita sila tinanong siya ni A kung gusto mo talagang makita sina Yuri at Pina bakit hindi mo na lang ibinigay ang eksaktong lokasyon ng kanilang secret dungeon hindi ba mas mapapadali sana iyon ngunit natatakot si Alice na makialam sa mundo sa labas wala siyang combat power tulad ng kaniyang mga kapatid kaya lang niyang gawin ay manood mula sa malayo gamit ang kanyang Thousand Mile Eyes dagdag pa rito punong-puno ng tao ang mundo sa labas mga taong labis niyang kinamumuhian dahil ang mga tao rin mismo ang pumatay sa kanyang nakatatandang kapatid si Ekid na ipinunto ni A na hindi naman lahat ng tao ay masama halimbawa na lang siya malaman niyang isang free spirit si Alice nagulat siya ngunit hindi niya ito tinrato ng masama habang nag-uusap sila biglang lumabas si Akahan kaya tinanong ni A kung siya ba ang guardian ni Alice kinumpirma ito ni Akahan at ngumiti habang sinabing ikinagagalak kitang makilala tumanggo si A at iniabot ang kamay nito para makipagkamay nagpasalamat si Akhani sa pagiging mabuti ni A kay Alice dahil matagal na niyang hindi nakikitang ganito kasaya ang kanyang anak kahit pa hindi ito halata sa mukha nito dahil isa ring free spirit si Alice ipinaalam ni A na naghihintay sa labas sina Yuri at Pina kaya pwede na silang mag-reunite ngunit agad siyang pinigilan ni Akahan. At ipinaliwanag na hindi iyon ganoon kadali bagaman dumaan si A sa gate ng Royal Castle ang Forbidden Library ay hindi talaga naruroon ito ay nakatago sa loob ng isang lihim na dungeon isang espesyal na gate ang nag-uugnay sa kastilyo at sa library pero tanging mga tao lang ang maaaring dumaan rito bukod pa rito may isang makapangyarihang spell na nagsisiguro na ang mga makakapasok dito ay dapat may basbas. Nang parehong hari at ni Alice ang library na ito ay naglalaman ng pinakamahalagang kaalaman sa buong kaharian kaya bilang kapalit ng paggamit ng kapangyarihan ng World Tree upang protektahan ito pinayagan sina Akhani at Alice na manirahan dito at basahin ang kahit anong libro na gusto nila ngunit kung sakaling lumampas sa gate sina Alice o Yuri mababasag ang kontrata na matagal nang nagsisilbing pundasyon ng lugar na ito dahil dito kung nais ni A na muling pagsamahin sina Yuri at Alice ang tanging paraan ay hanapin niya mismo ang lihim na dungeon at pumasok sa pangunahing pasukan iyon ay isang posibleng opsyon ngunit sa tingin ni A mas madali kung isasama na lang niya si Alice palabas ngunit sinabi ni Akahan na hindi ito magiging ganoon kadali napakahina ni Alice hindi niya kakayanin ang mapanganib na mundo sa labas lalo na sa loob ng isang Hosel dungeon bukod pa rito halatang hindi rin talaga na siya gustong umalis kitang-kita ni A sa kanyang mga mata nais ni Alice na makita sina Yuri at Pin muli pero masyado siyang natatakot upang harapin ang mundo sa labas na iintindihan ni A ang nararamdaman ni Alice mahirap para sa kanya na basta na lang sumama sa isang taong kakakilala lang niya kaya sinabi niya
Rito na kung handa na itong gawin ang unang hakbang gagawin niya ang lahat upang tiyakin na makakalabas ito ng ligtas ngunit dahil mahirap agad magtiwala ipinangako niyang hahanapin niya ang secret dungeon. At dadalhin niya sina Yuri at Tina kay Alice balik sa kasalukuyan sinabi ni Akahan kay Alice na okay lang kung gusto niyang manatili sa library at hintayin na lang si A ngunit alam niyang may gusto si Alice kay A kaya hinimok niya itong maging totoo sa sarili niya maganda ang mga libro pero may mga bagay na hindi mo matututunan maliban kung mararanasan mo mismo ang mga ito kung matututo siyang magtiwala. Kay A mas marami siyang mararanasan at kung may mangyaring masama palagi siyang pwedeng bumalik sa L habang iniisip ito ni Alice biglang dumating si A upang muling magtanong tungkol sa secret dungeon pero bago pa siya makapagsalita itinulak siya ni Akahan palapit kay A upang siya na mismo ang gumawa ng unang hakbang lumapit si Alice kay A at sinabi niyang pinagkakatiwalaan niya ito at gusto niyang makita ang mundo sa labas kasama siya tuwa namang tinanggap ni A ang kanyang desisyon kaya binuhat niya si Alice at tumalon palabas ng library upang makalabas sila ng dungeon bago sila tuluyang umalis ibinigay ni Akahan kay A ang spirit core ni Alice dahil hindi siya maaaring umalis sa dungeon nang wala ito at sa ganoon nagsimula na ang kanilang paglalakbay upang makatakas mula sa secret dungeon ngunit hindi. Nagbibiro si Akahan nang sabihin niyang napakahina ni Alice dahil pagkatapos lang ng ilang hakbang pagod na agad ito dahil kailangan nilang magpatuloy ipinasya ni A na buhatin na lang si Alice sa kanyang likod habang nililinis niya ang dungeon. Nagtagal naka-rating sila sa unang boss battle isang samurai monster mahusay sa espada ang kalaban kaya nahihirapan si A dahil mas mataas ang antas ng swordsmanship nito kumpara sa kanya alam niyang wala siyang tansang manalo sa labanan ng espada kaya itinapon niya ang kanyang sandata dahil sa kanyang code of honor ginawa rin ito ng samurai ngunit sa sandaling ito ay ibaba ng samurai ang kanyang espada agad tuluyang pinabagsak ito matapos niyang talunin ang samurai sinimulan niyang i-appraise ang mga kakayahan nito ngunit biglang lumapit si Alice at hinawakan ang kanyang mukha ipinaliwanag ni Akahan na nag-aalala lamang si Alice at gusto niyang siguraduhin na hindi nasaktan si A sa laban agad naman siyang sinagot ni A na wala siyang dapat ipag-alala dahil ayos lang siya hindi nagtagal nakarating na sila sa exit ng dungeon at kaunting panahon na lang magkakasama na muli sina Alice Yuri at Tina ngunit sa halip na matuwa mukhang malungkot si Alice naguluhan si A kung bakit kaya ipinaliwanag ni Akahan na nalulungkot si Alice dahil pagkatapos nilang lumabas sa dungeon hindi na siya baba ni A na pangiti si A at sinabing kung iyon lang ang problema walang dapat ipag-alala pwede niya siyang buhatin kahit kailan niya gusto kahit pagkatapos nilang makauwi pagkarating nila sa mansion masayang sinalubong ni Yuri si Alice at agad itong niyakap ngunit hindi mahilig si Alice sa malalaking yakap kaya umiwas siya sa halip niyakap ni Yuri si A at nagpasalamat sa kanya sa pagdadala kay Alice ngunit nang makita ni Alice na masyadong malapit si Yuri kay A naging awkward siya dahil dito nagpasya si Pina na biruin siya niyakap din niya si A at sinabing kung hindi ka magmadali baka wala nang matirang espasyo para sao dahil dito hindi na nagdalawang isip si Alice at agad na kumapit sa braso ni A lalo pang ginanahan si Pina sa pang-aasar kaya tinanong niya si Alice bakit pa parang sobrang higpit ng kapit mo kay A ngunit hindi man lang nagpahalatang nahihiya si A diretso lang niyang sinabihan si Pina na tumigil na sa pang-aasar kay Alice pero sa kabila ng Berwan napansin ni Pina ang isang bagay hindi man lang nag-flush si A sa pang-aasar niya dahil dito nagsimula siyang maghinala na baka talagang may gusto na si A kay Alice at sa puntong ito lahat sila ay nagsimulang tanungin si A tungkol dito ito ang pagtatapos